Si Kotaro ang nag-iisang buhay na tao sa lungsod na ito na pinabayaan na. Hindi niya alam kung bakit, pero unti-unti na niya itong tinanggap. Gabi-gabi, naglalakad-lakad siya nang walang patutunguhan. Minsan, napadpad si Kotaro sa isang puno sa likod ng bundok. Pumunta siya roon at may nakita siyang babaeng tahimik na may ginagawa. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at nagtanong. Hindi lang siya sinagot ng babae, kundi may malakas na tunog na lumabas sa boses nito na ikinabingi ni Kotaro sandali. Hindi pa doon natapos, gumamit pa ito ng pulang laso at sinaksak si Kotaro sa puso, kaya siya namatay. Nagising si Kotaro na nagulat at nakahinga ng maluwag, napagtanto niyang panaginip lang pala yun. Gayunpaman, hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung sino ang babaeng yun, maaari kayang dating kasintahan niya yun sa nakaraan. Naabala ang pag-iisip niya nang mag-doorbell. Si Rekako, kapitbahay niya at ina ng kaibigan niyang si Ketori, ang dumating. Humingi siya ng tulong kay Kotaro para hanapin ang anak dahil hindi pa ito umuwi. Masayang pumayag si Kotaro at lumabas para hanapin si Ketori. Kalmado siya dahil hindi naman ito ang unang beses na mawala si Ketori. At alam niya kung saan ito nagtatago sa tuwing gabi na itong umuwi. Sinundan niya ang signal ng telepono, at nakarating si Kotaro sa isang kagubatan malapit sa parke. Habang naglalakad at tinatawag si Ketori, isang kakaibang hayop ang biglang lumipad mula sa isang palumpong. Napatitig si Kotaro dito, pero hindi niya ito nakilala kaya't hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kagubatan para hanapin si Ketori. Naabutan niya itong natutulog sa ilalim ng puno sa gitna ng isang lawa. Lumapit siya at tinawag para gisingin ito, pero hindi ito nagising, para bang wala ng buhay. Gumamit na lamang si Kotaro ng ibang paraan. Kinuha niya ang bagay na tiyak na magpapakilos sa kahit sino, pera. Kinuskus niya ang ilang barya, naglalikha ng kalansing na tunog. Gaya ng inaasahan, kahit natutulog, gumalaw ang katawan ni Ketori sa tunog, at gano'n na nga, naiuwi na siya ni Kotaro. Pagdating nila, nagising si Ketori na parang nalilito, hindi alam ang nangyari. Kausap siya ni Kotaro nang walang pakialam at sinabihang pumasok na sa bahay, dahil alam na alam niya ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan mayaman siya, mahirap naman si Ketori. Pagkatapos magpaalam kay Ketori, bigla na lang naramdaman ni Kotaro na may nakamasid sa kanya. Naguguluhan at hindi mapakali, tumakbo siya pauwi at mabilis na nagkumot. Sa tahimik ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kotaro at may kung anong dahan-daang sumiksik sa kumot niya. Antok na antok, nakaramdam si Kotaro ng may dumampi at pagkatapos ay kumagit sa kamay niya, kaya't nabigla siyang napabalikwas. Akala niya na naginip lang siya, pero ang laway sa tenga niya ang nakapagpabalisa sa kanya kaya natulog na lang siya sa sahig. Kinaumagahan, nandyan pa rin ang kagat. Papunta sa paaralan, ipinaliwanag ni Kotaro na ang lungsod na tinitirhan niya ay nakatuon sa pagpapalago ng kagubatan. Mga eksperimento, lubos na nakatuon ang mga awtoridad dito sa pangangalaga ng kapaligiran, kaya masasabing mapayapa ang lungsod na ito. Pagkapasok pa lang niya sa klase, sinaman siya ng tingin ni Yoshino, isang kaklase, na parang may dalaw. Nagtaka si Kotaro kung bakit siya hinahanap ng kilalang basag alero sa paaralan. Galit na sinunggaban siya ni Yoshino dahil hindi siya samipot sa kanilang pinag-usapan. Halatang wala siyang maalala, kaya sasaktan sana siya ni Yoshino para magising ang kanyang alaala. Nag-isip ng mabuti si Kotaro at naalala niya ang nangyari kahapon. Hinamon siya ni Yoshino ng suntukan sa rooftop. Dahil daw lagi siyang binubuisit ni Kotaro, palagi siyang inaasar at ginugulo hanggang sa sumabog na ito. Pagkarinig ni Kotaro, pumayag siya sa hamon ni Yoshino at sinabi pa, "Huwag kang uuwi hanggat di tayo nagkikita," bago sila naghiwalay. Ngayon, dahil nakalimutan na niya ang lahat, sobrang inis ni Yoshino kay Kotaro na gusto na niya itong mapahamak. Nang biglang may babaeng lumabas galing sa labas ng silid-aralan para awatin sila. Si Lucia, ang presidente ng Student Council. Gusto niya silang parusahan pareho, pero dumating ang guro, kaya napahinto siya dahil magsisimula na ang klase. Pagbalik niya sa upuan niya, panay ang masamang tingin ni Lucia kay Kotaro. Pagkatapos ng 3 klase, recess na, at doon na dumating si Ketori. Samantala, niyaya ni Yoshino si Kotaro na mag-away para matapos na ang alitan nila. Pero nakakatawa ang pananalita niya kaya hindi mapigilan ni Kotaro ang pagtawa.
Napaikan si Yoshino dahil natapunan siya ng laway. Pinag-iisipan niya kung paano niya susuntukin si Kotaro nang pagkalakas-lakas nang dumating si Ketori. Sa kasiyahan, maituturing na magkakaibigan ang tatlo. Iilan lang ang kaibigan ni Ketori, samantalang si Yoshino ay isang pasaway. Si Kotaro naman, kahit madalas makipag-usap sa mga kaklase, ay wala siyang malapit na kaibigan gaya ng dalawa. Pagkagabi, para siyang nakaranas ng pananakot ng dilim, pero nang itabi niya ang kumot, ang babaeng iyon ulit ang nasa tabi niya, at parang kinagat ang kamay niya. Kinabukasan sa paaralan, iniisip pa rin niya ito, tulala at hindi nag-iingat sa paglalakad. Nasa plat ni Kotaro sa isang kaong curtain at napabagsak siya paarap sa lupa. Hindi pa rin niya alam kung sino ang nag-iwan noon nang mapansin niya ang isang batang babae na nakasabit sa puno malapit doon. Lumapit si Kotaro at tinanong kung ayos lang ba ito. Sabi ng babae, ayos lang naman siya, pero nakasabit at hindi makababa. Nag-alok si Kotaro ng tulong, pero natatakot daw itong makita nito ang kanyang panloob. Nangako si Kotaro na hindi siya titingin at tinulungan niya itong bumaba. Sa usapan nila, nagpakilala ang babae bilang Chihaya, isang bagong lipat na estudyante. Medyo mahirap paniwalaan ang kwento nito, pero mukhang may dala itong itim na kahon ng pusa, umakyat sa burol, nadulas at gamulong pababa rito. Naawa si Kotaro sa kanya at inalok na tulungan dalhin ang kahon, pero sobrang bigat nito. Pero madali lang itong binuhat ni Chihaya, ayaw niyang mapahiya si Kotaro. Iginiit ni Kotaro na tutulong kahit nangangatog na ang mga braso't binti niya. Nag-alala si Chihaya na baka himatayin si Kotaro bago makarating sa eskwela, kaya sinubukang agawin ang kahon. Nag-agawan silang dalawa hanggang sa mabitawan ni Kotaro at natamba si Chihaya paatras. Aksidenteng nasilip ni Kotaro ang kanyang panloob, agad din siyang nag-sorry. Napahiya at galit na galit, dinala ni Chihaya ang mga gamit niya. Tumakbo palayo at tinawag na Meniaki si Kotaro. Mas maliit pala ang mundo kaysa sa inaakala ni Kotaro, dahil pareho pala sila ng klase ni Chihaya. Para bang sa isang typical na rom-com, magkatabi pa silang inassign na upuan. Pagkaupo niya, binanggit ulit ni Kotaro ang nangyari sa kanyang underwear, kaya gusto na niyang hampasin ng malakas si Kotaro. Hindi lang si Kotaro, pati si Yoshino ay nagulat sa nakakatakot niyang lakas. Sinubukan ni Kotaro na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili. Kahit kumalma na si Chihaya, masama na ang unang impresyon niya rito. Pagkatapos ibalita ng guro ang paparating na pistang ani sa susunod na buwan, napahawak si Kotaro sa tiyan at dali-daling tumakbo sa banyo. Paglabas niya, may nakita siyang babaeng sinusubukang hipan ang pito para sa kanya. Nang makita nitong hindi niya maaipan ng maayos, inalok niya ito ng tulong, pero tumakbo ito papasok ulit sa banyo, nililinis ang pito, at saka ito muling hinaipan kay Kotaro bilang babala na huwag tumakbo sa pasilyo. Ang babae ay si Shizuru, isang miyembro ng disciplinary committee. Magkakilala na ang dalawa dahil madalas maglikha ng gulo si Kotaro sa paaralan. Nagkwentuhan sila sandali, at pinarusahan siya ni Shizuru sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na sumabay kumain sa isang araw na wala siyang pasok. Pumayag si Kotaro at nangako si Pinky bago sila nagpaalam. Pagkatapos noon, may isa pang dumating, isang reporter mula sa club ng pamamahayag na naghanap sa kanya. Dahil mapusok ang reporter, sunod-sunod na mahirap na tanong ang ibinato niya kay Kotaro, tulad ng kung may backdoor ba ang pagpasok niya sa paaralan. Pero kalmado namang sinagot ni Kotaro ang lahat para patunayang malinis ang kanyang konsensya. Dahil wala siyang nakuha na impormasyon, umalis ang reporter, pero may nahulog na papel. Naku-curious si Kotaro at napansin niyang delikado pala talaga ang reporter na babae dahil maraming mahalagang tala ang nasa kanya. Napagpasyahan ni Kotaro na kailangan niyang maging maingat kay Inaw para maprotektahan ang kanyang mga sikreto. Pagkatapos ng klase, dahil may meeting ang green ng committee si Ketori, tinanong ni Kotaro si Chihaya kung gusto nitong sumama sa kanya para maglibot sa syudad. Inalok niya itong ilibat bilang paumanhin sa nangyaring insidente sa damit panloob. Kahit nagpapasalamat, tumanggi si Chihaya dahil may kailangan siyang makasalamuha. Nakatagpo kalaunan si Chihaya ng isang misteryosong tao na nagbabala sa kanya na maging maingat sa kanyang mga pakikipag-ugnayan. At huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mga sumunod na araw, pagod na pagod si Kotaro sa pagpasok sa paaralan,
dahil gabi-gabi ay lumilitaw ang misteryosang babae upang kagatin ang kanyang kamay. Nang marinig ang kakaibang kwento ni Kotaro, iminungkahi ni Ketori na magpatingin siya kay Donya, isang babae sa paaralan na kilala bilang mangkukulam. Ang sabi-sabi, may tunay siyang mahika at maaaring makatulong sa kanya. Nang marinig yun, kinuha ni Kotaro ang papel na nakuha niya sa pabayan na reporter na si Inaw at nakita nga niya, nakasulat doon ang pangalan ng isang mangkukulam na si Senri mula sa occult club. Nang dahil sa kanyang pagkamausisa, niyaya ni Kotaro si Ketori na hanapin ito, at masayang pumayag naman si Ketori. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Kotaro si Yoshino para hindi mahalata na magkasintahan sila, pero tumanggi si Yoshino kaya silang dalawa na lang ang nagpunta. Dahil wala silang mahanap na impormasyon, nagtanong-tanong muna sila sa paaralan. Kahit na paikat-ikot sila, wala pa rin silang makuha. Nang mga sandaling yun, may isang taong may alam ng impormasyon ang lumapit kay Kotaro nang marinig nitong hinahanap niya ang bruha. Si Suzuki ang pangalan nito, at binigyan niya si Kotaro ng isang notebook tungkol sa occult club. Napakasayang-saya ni Kotaro dahil sa tulong nito kaya niya niyakap si Suzuki. Gamit ang notebook bilang gabay, nakatagpo silang dalawa ng isang bahay sa kagubatan. Sa loob, natuklasan ni Kotaro ang isang silid na mukhang napaka-moderno. Matapos suriin ang paligid, nakumpirma niya na ito ang pinagtataguan ng occult club. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang nota. Nang gabing yun, muling nagpakita ang mahiwagang babae. Kinabahan si Kotaro at nagmamadaling naghanap ng paraan para makatakas. Ngunit ni ang pintuan sa harapan o ang mga bintana ay hindi mabuksan. Kumuha siya ng baseball bat at sinimulang hampasin ito sa bintana, ngunit mayroong isang hadlang na pumipigil dito sa pagkabasag. Pagkatapos, dahan-daang lumabas ang babae mula sa ilalim ng kumot niya. Takot, sunod-sunod na kumatok si Kotaro sa pinto habang tinatawag ang pangalan ni Ketori para humingi ng tulong. Nang banggitin niya ang pangalan ni Ketori, bigla na lang nawala ang misteryosang babae, at halos mawala ng ulirat si Kotaro. Kinabukasan, bumalik si Kotaro sa occult club. Nasagot ang kanyang mensahe ng mga salitang nakasulat sa mesa gamit ang dugo, sa loob ng 2 araw, mamamatay ka. Labis na nagulat si Kotaro dito, pero pagkatapos ay may napansin siyang survey sheet. Normal lang ang reaksyon ni Kotaro hanggang mabasa niya ang isang partikular na tanong. Kung may kapangyarihan ka, babaguhin mo ba ang mundo o ang sarili mo? Pagkabasa noon, tulala si Kotaro. Tumunog ang bell ng paaralan, hudyat ng pagtatapos ng araw. Pauwi na siya nang habulin siya ni Chihaya. Ilang araw pa lang silang magkakilala, pero ang gana ng loob nitong tawagin siya sa pangalan, na ikinagulat niya. Sasambit pa lang sana si Chihaya nang dumaan si Ketori. Busy raw ito lately sa isang komite para sa pagpapaganda ng kapaligiran. Ginamit ni Kotaro ang pagkakataon para ipakilala si Chihaya kay Ketori, at agad naman silang nagkasundo. Nagkakilala na ang isa't isa. Dahil nagmamadali siya, hiniling ni Ketori kay Kotaro na ipasyal si Chihaya sa syudad. Mukhang yun din naman ang gusto ni Chihaya na hilingin sa kanya, kaya naman napakasaya niya. Bago umalis, kinukulit pa ni Ketori ang dalawa sa pamamagitan ng pagtawag sa isa't isa gamit ang mga palayaw. Pagkatapos, gamit ang kanyang lumang bisikleta, isinama ni Kotaro si Chihaya sa pagbibisikleta. Dumaan sila sa makikitid na eskinita at paikat-ikot na mga lansangan, ang paglubog ng araw ay naglalagay ng gintong liwanag sa mga palayan. Dinala ni Kotaro si Chihaya sa isang napaka-espesyal na lugar, ang punong tanggapan ng MARTLE, ang pinakamalaking. Isang kilalang organisasyon pangkalikasan. Pagkatapos ng kanilang paglilibot, binigay ni Kotaro ang bisikleta kay Chihaya at sinabihan siyang magkikita na lang sila sa paaralan bukas. Nang gabing yun, bumalik si Kotaro sa paaralan, kasunod ng isang mahiwagang mensahe mula sa mangkukulam ng akademya na natanggap niya kanina. Pumunta siya sa silid-aralan na tinukoy nito, pero sa bawat pagpasok niya, iba naman ang silid-aralan na kanyang nararating. Paulit-ulit ito hanggang sa mapunta siya sa silid-aklatan. Pagod na pagod, nagpahinga si Kotaro malapit sa vending machine ng paaralan at bumili ng isang lata ng kape. Bigla na naman siyang nakaramdam ng nakakapanindig balahibong pakiramdam. Ang yabag ng mga paa ay nagbalikwas mula sa hagdan patungo sa kanya, muling nagpakita ang misteryosang babae. Habang tinitignan siya ni Kotaro,
isang baha ng kakaibang alaala ang nag-unahan sa kanyang isipan, mga alaala ng paulit-ulit na pagkamatay sa kamay ng babaeng ito. Dahil sa takot, tumakbo siya, ngunit nanatili itong malapit sa kanya. Wala nang katapusan ang pasilyo ng paaralan, at ayaw bumukas ng mga pinto ng silid-aralan. Sa kawalan ng pag-asa, bumagsak si Kotaro. Bigla, may isang pinto ng silid-aralan ang bumukas. Akala niya ay naligtas na siya, kaya tumakbo siya patungo rito, ngunit isang grupo ng kakaibang nilalang ang buhos ng takbo, habol sila sa kanya. Tumakbo siya ng tumakbo, at tuluyan silang naiwan sa isang hagdanan. Pagtingin sa ibaba, ang hagdanan ay tila walang hanggan, tulad ng mahabang pasilyo. Pagod na pagod, umupo si Kotaro at uminom ng kape, pero pagbukas niya ng lata, biglang sumulpot ulit ang misteryosang babae. Dahil sa takot, tumakbo ulit si Kotaro, nahulog ang kape, at napunta sa kamay ng babae. Uminom ito, samantala, nakarating si Kotaro sa isang malaking pinto. Sa loob, isa na namang walang katapusang pasilyo. May mga boses na umuugong sa paligid niya, hinihingi na isauli ang isang bagay, pero hindi niya alam kung ano. Sinubukan niyang gamitin ang bilis para makatakas, pero bigla niyang binawi ang kapangyarihan at sinuntok ang isang aninong nagkukubli. Parang goblin ang itsura nito. Di inaasahan, gusto daw nitong sipsipin ang dugo niya. May isa pang nilalang na dumating at pinigilan ito. Matapos sawayin ang kasama, nagpakilala ang kulay rosas na nilalang na si Pani, at ang kulay berdeng nilalang ay si Hill. Paulit-ulit na nagmakaawa si Hill na uminom ng dugo ni Kotaro. Naawa si Kotaro kaya't nagbigay siya ng konti. Sumunod siya sa dalawa papunta sa isang lugar na hindi niya alam. Nalalaman din ni Kotaro na tinatawag palang mga basurang nilalang ang mga ito. Biglang may narinig silang malakas na ingay, at paglingon ni Kotaro, may nakita siyang isang higanteng nilalang na natutulog malapit sa kanila. Kailangan nilang tahimik na makaalis doon, pero habang lumilipad, biglang bumahing si Hill at nagising ang nilalang. Mabilis silang tumakas, pero isang talon lang ng nilalang ay naharang na nila ang kanilang daan. Nang hindi na nila alam ang gagawin, biglang sumulpot ang misteryosang babae, hawak ang lata ng kape. Isinambulat ng nilalang ang isa sa mga galami nito sa kanila, at ginamit ni Kotaro ang bilis niya para mailagay sa ligtas ang babae, na paupo naman ang lata ng kape. Sa galit, ginamit ng babae ang kanyang mga pulang laso para putulin ang isa sa mga galami ng halimaw, pagkatapos ay paulit-ulit na hinampes ang ulo nito. Dahil sa sakit, nagpalit ng paraan ng halimaw at gumamit ng laser, pero matatag na ginamit ng babae ang magic circle para ibaling ang laser at nagpatuloy sa pag-atake. Sa huli, gumamit siya ng malakas na atake para mapabagsak at mapuksa ang halimaw. Dahil sa epekto ng labanan, nahulog si Kotaro sa isang siwang at misteryosong bumalik sa paaralan. Nasa harapan niya ang isang rebulto na may hawak na sulat, na nag-uutos sa kanyang dalhin ito sa occult club. Doon, sa wakas ay nakilala niya ang mangkukulam ng academy. Walang paligoy-ligoy, ipinakilala niya ang sarili bilang si Senri, ang 3 taong mangkukulam na pinag-uusapan. Imbes na magulat na totoo nga siya, napahanga si Kotaro sa kanyang kagandahan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maya-maya, ikwento niya ang lahat ng nangyari. Parang hindi naman naniniwala si Senri at nagpatuloy lang sa paglalaro. Seryoso na, tinanong niya si Kotaro ng parehong tanong. Mas gugustuhin ba niyang baguhin ang mundo o ang sarili niya? Sumagot si Kotaro nang hindi tugma sa tanong. Oo, pinakiusapan niya itong seryosohin ang sitwasyon at tulungan siyang makitungo sa mahiwagang babaeng iyon na paulit-ulit na kinakagat ang kamay niya. Binigyan siya nito ng anteng-anteng para mapaalis ang mga espiritu. Pero isang mapang-asar palang babaeng mukhang mangkukulam yon. Una ay isang paperclip ang binigay at tinawag na anteng-anteng para asarin siya. Pagkatapos lamang siyang inisin ay binigay nito ang tunay na anteng-anteng, dahil gusto nitong malaman kung talagang epektibo yon. Nag-usap silang muli sa susunod na pagkikita. Niyaya rin ni Senri si Kotaro na sumali sa occult club. Nang gabing yon, sa isang malabo at mapanaginip na kalangitan, nakilala ni Kotaro ang isang babaeng nagpakilala bilang si Tomoko, ang anteng-anteng na iginuhit ni Senri. Protection niya ito kay Kotaro. Kahit na napakalakas, nangako siyang tutulungan si Kotaro na makatulog ng mahimbing. Inaya pa nga niya si Kotaro sa date kung sakaling makaligtas siya. Pagkatapos, dumating ulit ang misteryosang babae, at nitong pagkakataon,
lumipad ang anteng-anteng diretso sa bibig niya. Pero dinura niya lang ito, saka nagtago ulit sa kumot ni Kotaro. Ngunit nagsimulang magkabisa ang anteng-anteng, kaya't hindi na comfortable ang babae at umalis. Kinaumagahan, umiyak si Kotaro dahil sa pag-alis ni Tomoko. Pumunta siya sa paaralan at hinanap ang pinto ng bodega na nagdala sa kanya sa ibang mundo noong nakaraang gabi. Pero wala namang nangyari ngayong araw. Pumasok siya sa klase at kinuwento kay Ketori ang lahat ng naranasan niya, ang mga nakakausap na nilalang, ang higanting mga halimaw, at tulad ni Senri, sinabihan din siya ni Ketori na itigil na ang paggamit ng droga. Nang pumasok si Chiyo sa klase, kinuwento niya rin dito ang pangyayari. Noong recess sa cafeteria, nakatayo si Kotaro sa counter ng libreng kape, nagrereklamo kung gaano kasama ang kape at kung gaano siya kainis na iniisip ng lahat na gumagamit siya ng droga. Naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Tapos ay nakita niya ang matalik niyang kaibigan na si Yoshino at napagpasyahang kulitin ito. Inalok niya si Yoshino ng ice cream na strawberry na may sosawang hot sauce. Dahil sa napakaraming prank na natanggap, alam na ni Yoshino ang ganitong kalokohan. Pinagpalitan nilang dalawa ang ice cream cone hanggang sa napalitan ito ng ice cream ng iba, nakakainis naman. Mukhang kay Lucio napunta, pero kahit makain na ito, mukhang okay lang siya, nag-aalala pa nga siya baka magkaroon ng delayed reaction. Kinuha ni Kotaro ang cone at kinain ang lahat. Nagalit si Lucio dahil walang hiyang sinubo ni Kotaro ang kotsarang ginamit niya. Parang isang hindi direktang halik, kaya sinuntok niya ito ng pagkalakas-lakas hanggang sa lumipad. Hawak ang kanyang masakit na mukha, lumabas si Kotaro para magpakalma. Doon, nakita niya si Shizuru na natutulog sa ilalim ng puno. Umupo siya sa tabi nito para magpahinga saglit. Nang malapit nang magsimula ang klase, ginaisang sila ng alarma. Nagulat si Shizuru nang makita si Kotaro, at nagkwentuhan sila saglit bago nagpaalam. Nang hapon na yon, pumunta si Kotaro kay Senri ulit. Nagulat ito na gumana nga ang anteng-anteng, pagkatapos ay walang pakialam na inihagis si Tomoko sa basura, na ikinalungkot talaga ni Kotaro. Nakita niya kung gaano ito kawalang interes, kaya tinanong niya kung hindi ba ito naniniwala sa mga bagay na supernatural. Sinagot nito na hindi, at kinaiinisan pa nga nito ang mga taong naniniwala sa mga hindi kapanipaniwala. Tinanong naman ni Kotaro kung bakit niya itinatag ang occult club. Sagot nito na inangkin lang niya ang occult club, na malapit nang maalis, dahil gusto niya lang ang silid na ito. Pagkarinig ni Kotaro, niyaya niya ito sa isang laro, patutunayan niya na totoo ang mga supernatural. Kung walang mangyari, aaminin niyang lulong siya sa droga, pero kung totoo naman, gusto niya. Upang ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Nang tanungin niya kung ano ito, ngumisi si Kotaro at sinabing gusto niyang hawakan ang kanyang dibdib. Agad niyang tinawagan ang pulis, at kinailangan ni Kotaro na magmadaling sumakay sa makina para pigilan siya. Sa huli, pumayag siya sa kanyang laro. Nang gabing yon, muling pumasok ang misteryosong babae sa silid ni Kotaro. Sa pagkakataong ito, handa na siya para sa atake ni Tomoko. Nang walang sino mang nakikialam, nagsimula siyang gum-crawling sa ilalim ng kumot ni Kotaro, pero nag-fart si Kotaro, na pinilit siyang umalis ng madali. Kinabukasan, dinala ni Kotaro si Ketori para makita si Senri. Hiningi niya ang tulong nito para mapatunayan nilang totoo ang mga pangyayaring supernatural, at saka naman, mukhang mayaman at makapangyarihan si Senri, kaya makikinabang si Ketori kung mapapalapit siya rito. Pagkarinig niyon, pumayag si Ketori. Gumawa sila ng website para sa occult club, at pagkatapos nilang matapos, biglang dumating si Chihaya. May kakilala pala siya kay Senri. Nang gabing yun, nanaginip si Kotaro na may kakaibang panaginip kay Senri. Nang hahawakan niya ito sa panaginip, nahawakan niya ang misteryosang babae. Dahil naubos na ang anteng-anteng ni Tomoko, madali siyang nakapasok sa kwarto nito. Dahil sa hindi inaasahang panghahawak sa kanya, medyo naalarma siya at umalis. Kinabukasan, humingi si Kotaro kay Senri ng dagdag na anteng-anteng ni Tomoko, at itinuro lang niya ang basurahan para hanapan nito. Pagkalabas niya, nakasalubong niya ang pabigla-biglang reporter na si Jinao. Lumapit ito matapos marinig na sumali si Kotaro sa occult club at ang laro nila ni Senri. Nangyari ring sinusubukan nitong patunayan na totoo ang mga pangyayaring supernatural. Hinamon ni Jinao si Kotaro sa karera kung sino ang unang makakahanap ng patunay, at pagkatapos ay umalis na.
Dinala ni Kotaro si Shizuru sa occult club para tumulong. Agad siyang naging close sa mga mas nakatatandang babae. Naiinis na si Senri sa magulo at maraming miyembro ng grupo na pinagsama-sama ni Kotaro. Biglang tumunog ang telepono ni Shizuru, tawag mula sa disciplinary committee. Hindi napigilan ni Kotaro na bamulong sa tenga ni Shizuru, at paulit-ulit na sinabi ni Shizuru ang sinabi ni Kotaro, na mahal niya si Kotaro at susundan siya habang buhay. Hindi na nga nakapagpaliwanag pa si Kotaro na nagbibiro lang siya nang matapos na ang tawag. Nakalulungkot, si Lucia pala ang tumawag, at agad siyang pumunta sa occult club at sinuntok si Kotaro. Pagkatapos ng suntok, paliwanag ni Shizuru na biro lang yun, isang napakamahal na biro. Ipinaliwanag din ni Shizuru na sumama siya para tulungan si Kotaro sa pananaliksik at patunayang totoo ang mga supernatural. Nakarinig yun si Lucia kaya sumama rin siya para protektahan si Shizuru mula kay Kotaro. Habang pinagmamasdan ni Kotaro ang lahat na nag-uusap, isang naisip ang pumasok sa isip niya, gusto niyang magbago. Lagi siyang nag-iisa noon. Gusto niyang baguhin ang kanyang boring na buhay at naniniwala siyang matutulungan siya ng lahat ng naroon. At sa gayon, sinimulan ng occult club ang mga gawain nito. Sa labas, patuloy na pinagmamasdan ng misteryosang babae si Kotaro. May naramdaman siya, at napahawak siya sa dibdib. Nang mga sumunod na araw, gising na gising si Kotaro dahil sa dami ng anteng-anteng ni Tomoko na binigay sa kanya ng presidente. Hindi na nagpakita ang misteryosang babae. Sa paaralan, inihayag ni Ketori, bilang kinatawan ng Green Committee, ang nalalapit na pistang ani. Kahit nauutal siya sa kanyang pagsasalita, natapos niya pa rin ito. Pagkatapos ng meeting, niyaya ni Kotaro ang matalik niyang kaibigan na si Yoshino na sumama sa pista, pero tinanggihan siya nito ng diretso. Nalungkot si Kotaro at pumunta sa occult club para tingnan ang website kung may nag-post na. Doon, nakakilala siya ng isang estranghero na agad siyang niyaya sa labas. Pagkalipas ng isang buwan, lumabas si Senri mula sa banyo. May matinding pakikipaglaban siya noong isang gabi at medyo pagod pa rin. Gusto sanang itanong ni Kotaro kung sino ang lalaking yon, pero bago pa makasagot si Senri, dumating si Chihaya. Nang makita siya ng lalaki, agad na nagbago ang kilos nito. Binigay nito ang naiwang tanghalian ni Chihaya. Magalang na nagpakilala si Kotaro at tinanong ang pangalan ng lalaki. Nagpakilala siyang si Sakuya at sinabing kapatid siya ni Chihaya. Pero pinigilan siya ni Chihaya. Sinabi ni Senri sa kanya na hindi na kailangang itago pa ang anumang bagay. Ipinaliwanag ni Sakuya na dahil sa ilang kadahilanan, responsibilidad niyang alagaan si Chihaya. Dahil magkapareho ng apelyido ang magkapatid, nahirapan si Kotaro na tawagin silang impormal. Sinabi ni Senri na tawagin na lang niya si Chihaya sa pangalan nito para simple, pero nang mabanggit na niya ang pangalan ni Chihaya, agad siyang sinaway ni Sakuya, ang mahigpit na kapatid nito, na huwag siyang tatawag ng ganoon kay Chihaya. Tumunog ang bell ng paaralan, pansamantalang ibinasura ang usaping yun. Habang paalis na sila, si Kotaro, na gaya ng dati ng aasar, ay dahan-daang inulit ang pangalan ni Chihaya para asarin ang kapatid nito, na agad namang nagsabing hinding-hindi niya magugustuhan si Kotaro. Pagbalik sa klase, iniisip pa rin ni Kotaro ang kakaibang kapatid ni Chihaya nang ang pagkiskis ng tisa ang bumalik sa kanyang ulirat. Si Lucia, ang presidente ng Student Council, ay gumagawa ng kanyang takdang aralin. Naku-curious, tinanong ni Kotaro kay Yoshino kung bakit lagi nalang nakaglove si Lucia. Hula ni Yoshino na baka ayaw lang nitong mahawakan ang mga maduming bagay, pero hindi sang-ayon si Kotaro, na nagsabi na ang isang taong ganoon ay hindi angkop maging presidente ng Student Council. Sa halip, ang kanyang teorya ay ang mga gloves nito ay nagtatago pala ng isang makapangyarihang madilim na puwersa. Si Yoshino, nakakagulat, ay naniwala sa kanya at sumama na rin sa laro. Pareho silang sinaway ng guro dahil sa panggugulo sa klase. Pagkatapos ng klase sa occult club, excited si Kotaro dahil may nag-post sa kanilang website. Excited din ang iba, pero mas interesado sila sa pagsasama-sama at pagkain kaysa sa mga kwento ni Kotaro tungkol sa multo. Nang sa wakas ay nagseryoso na sila, nabasa nila ang post tungkol sa isang estudyanteng nakakita ng nilalang na tinatawag na Tsuchinoko. Nagsimulang hulaan ng grupo kung ano ang hitsura nito o kung nakakain ba ito. Sabi ni Senri, parang isang matabang ahas lang ito. Mahirap paniwalaan,
pero sapat na ang karanasan ni Kotaro para isiping totoo yun. Kung mahanap niya ito, kanya na ang dibdib ni Senri. Naghiwa-hiwalay na ang grupo para hanapin ang Tsuchinoko sa hardin ng paaralan. Habang kinakalikot ang isang palumpong, may naramdamang malambot at bilog si Kotaro. Akala niya ay ang matabang ahas yun, kaya hinayla niya ito palabas at natuklasan na ang puwit pala yun ni Lasha. Siyempre, nagkaroon ng pagtatalo. Nang mga sandaling yon, isang tunay na matabang ahas ang lumitaw. Sumugod si Kotaro, pero walang kahirap-hirap na nasalo ito ni Chihaya gamit ang kanyang lakas, pero agad ding nahila palayo. Hindi sumuko si Chihaya, hinayla niya pabalik at bumungad ang isang kakaibang babae na pilit na inaagaw ang ahas. Kalmado nitong ipinakilala ang sarili bilang part-time sales lady at part-time na mangangaso ng kakaibang nilalang. Kahit mangangaso ang tawag, ang pangunahing trabaho raw niya ay pagbebenta, ginagawa lang niya ito para may pambili sa mga mamahaling gamit at paglalakbay. Tinanggap niya ang trabaho para sa Tsuchinoko dahil may nakita siyang request sa website ng Occult Club. Matapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin, tumakbo siya papunta sa trabaho. Dahil malapit na matapos ang oras ng tanghalian, nagsipaghiwa-hiwalay na ang grupo. Bueno, nakapagbili pa rin si Kotaro ng tinapay para makakain. Nakita niya si Shizuru na naghahanda na ring kumain sa labas. Naalala ang kanyang pangako, sumabay si Kotaro sa kanya kumain. Habang kumakain, napansin ni Kotaro ang takip mata ni Shizuru at tinanong kung may sakit ba ito. Nag-alangan si Shizuru, pero sinabi niyang ikukwento niya ang kanyang sikreto kung ipaglihim lang ito ni Kotaro. Nang pumayag si Kotaro, tinanggal ni Shizuru ang takip mata, na nagpakita ng kanyang magkaibang kulay ng mga mata. Parang sinusuot niya ang patch para hindi siya titigan ng mga tao. Pinuri siya ni Kotaro, sinabing maganda ang kanyang mga mata, kaya namula siya. Pagkatapos ng tanghalian, kumuha si Kotaro ng kape sa lata at nagtapon ng basura, kaya biglang sumulpot si Lasha at pinag-ayos niya ito lahat. Hindi lang yun, kailangan pa niyang banlawan ang bawat lata bago ayusin. Pagkatapos ng mahabang paglilinis, nahiga si Kotaro sa damuhan, pagod na pagod. Sinabi sa kanya ni Lasha na parusa yon dahil sa ginawa niyang pang-aangkin sa kanya noon, saka siya binigyan ng masusing leksyon tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Pagkatapos lang niyang matapos ay sa kanya napagtanto na nasobrahan siya. Gamit ang kanyang karaniwang mapang-asar na tono, pinuri siya ni Kotaro bilang isang napakagaling na tao na walang katulad. Pinuri niya ito ng pinuri hanggang sa mairita si Lasha at sinapak siya. Napilitan si Kotaro na magpahinga sa infirmary hanggang gabi bago niya nahila ang kanyang katawan pauwi. Habang naglalakad-lakad, nakita niya ang misteryosang babae na hinahabol ng kung ano. Para makasiguro sa ilang bagay, ginamit ni Kotaro ang kanyang kakayahang mag-accelerate at hinabol ito. Tumalon-talon siya sa mga bubong para sundan ang babae. Sa totoo lang, ang kapangyarihan niya ay muling pagbubuo ng kanyang sariling kakayahan. Halimbawa, ang pagbilis ay ang muling pagbubuo niya ng kanyang istruktura ng katawan para palakasin ang kanyang mga kalamnan. Pero ang masama, kapag napalakas na, hindi na maibabalik sa dati ang kanyang katawan, kaya mahirap itago ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, kung hindi siya gagamit ng pagpapahusay, hindi niya mahabol ang babae. Di nagtagal, nawala na sa paningin niya ang babae at ang anumang humahabol dito. Sa tahimik na katahimikan, isang estranghero ang biglang sumulpot sa likuran ni Kotaro. Akala niya mangangaso ito, kaya'y nagpatawag ng lobo ang lalaki para umatake. Hindi makapanglaban, umasa na lamang si Kotaro sa bilis ng kanyang mga paa at tumakbo ng mabilis para makaligtas, sumisid sa isang tunnel ng tren. Habol ang hininga. Mabilis siyang natagpuan ng lobo. Tumakbo pa rin siya, umakyat sa isang butas papunta sa bundok. Nahabol siya ng lobo at sinugod. Parang wala sa sarili, akala ni Kotaro mamamatay na siya, ngunit bigla na lang may pumatay sa lobo. Nang magkamalay siya, nasa isang carinderia na siya kasama ang dalawang lalaki sa tabi ng daan. Sabi nila, nakita daw nila siya sa isang parke. Nang banggitin niya ang halimaw, kalmado silang sumagot at nagsimulang magtanong. Isa sa kanila, isang ginoo na nagpakilalang si Aisaka, ay nagpaliwanag na may ilang hindi kilalang nilalang na madalas lumilitaw sa berdeng lungsod na ito nitong mga nakaraang araw. Kaya marahil isa sa mga yon ang nakita ni Kotaro. Habang nakikipag-usap sa dalawa, halos makalimutan na ni Kotaro ang nakakatakot na paghabol kanina.
Dahil sa pagnanasa niyang mahawakan si Senri, nagtanong pa siya ng higit pa tungkol sa mga kakaibang nilalang na ito. Sinabi ni Asaka na kung interesado siya, maaari siyang bumisita sa kanyang tindahan ng mga anti-gang bagay sa lungsod. Bigla na lang sumulpot si Shizuru sa likuran. Hindi niya napansin si Kotaro hanggang sa batiin siya nito, lumalabas na madalas pala siyang pumupunta rito. Maya-maya, kinuwento niya rito ang lahat ng nangyari at pinakita ang gasgas sa braso. Kakaiba, wala naman itong nakita. Nang tignan ulit niya, wala na ang sugat. Nalilito at di makapaniwala, hindi matanggap ni Kotaro ito dahil dapat ay permanenteng nakaukit sa katawan niya ang kanyang kapangyarihan. Di nagtagal, dumating pa ang ilang bisita. Mukhang mga kawani ng gobyerno pero hindi naman talaga. Pagkatapos nilang kumain, inihatid ni Kotaro si Shizuru pauwi. Habang pauwi, inisip niya kung gaano kaya kahirap ang buhay nito at nag-isip kung ano kaya ang kaya niyang. Para tulungan siya, mula sa likuran, sumulpot si Sakuya na may dalang ice cream para kay Chihaya. Matapos kulitin ng kaunti si Kotaro, ipinahayag niyang kaaway na niya si Kotaro. Kinabukasan ng tanghali, nagtanghalian ulit si Kotaro at Shizuru. Pagkatapos ay dali-daling pumunta si Kotaro sa occult club para sabihin kay Senri na may nakilala siyang nakakaalam ng maraming bagay tungkol sa misteryosong mga pangyayari. Inakay niya ang grupo papunta sa parke kahapon kung saan naroon ang kariton ng ramen pero wala na ito. Naguguluhan, tinawagan niya si Shizuru para magtanong dahil palagi itong nandoon, pero hindi ito sumasagot. Sinubukan din ni Lucia, pero wala siyang nakuha. Sumuko na ang iba at umalis, iniwan si Kotaro na mag-isa na lang maghanap. Pumunta siya sa isang autonomous na distrito para hanapin ang tindahan ng mga antik. Habang naghahanap, may nabangga siyang lalaking pula ang buhok na tila nagulat na makita siya. Nang marinig ang pangalan ni Kotaro, tinanong siya ng lalaki kung normal na ba ang pamumuhay niya ngayon. Nakita ng lalaki ang pagtataka sa mukha ni Kotaro, kaya binalaan niya ito na mag-ingat sa mga hindi magagandang elemento na kamakailan lang sumulpot. Pagkatapos nilang maghiwalay, napadpad si Kotaro sa isang eskinita at, tulad ng inaasahan, nakasalubong niya ang mga. Ang grupong binanggit ng lalaking pula ang buhok. Napansin nila sa uniforme nito na magkaeskwela sila ni Yoshino. Nang banggitin ni Kotaro ang kanyang matalik na kaibigan, nag-alinlangan sila dahil tinawag niya si Yoshino sa pangalan. Mukhang alamat si Yoshino sa autonomous district na ito, isang napakagaling na lalaki na nakapagpayo ng daan-daang kalaban. Tumawag sila kay Yoshino para kumpirmahin kung totoong kaibigan niya si Kotaro. Pagkatapos ng tawag, nagbago ang pakikitungo nila at iginalang na nila si Kotaro. Sa tulong nila, nakarating din si Kotaro sa tindahan ng mga antik. Sa loob, nagkita ulit siya kina Asaka at Shizuru. Umupo siya at tinanong kung bakit hindi nito sinasagot ang telepono. Lumalabas na pinatay nito ang telepono para makatipid ng baterya. Napansin ni Asaka kung gaano ang closeness ng dalawa, parang magkaibigan lang kaysa sa magkaklase na may pagitan ng taon. Kinuwento ni Kotaro kung paano niya nakilala si Shizuru, naligaw daw ito papunta sa disciplinary committee at tinulungan niya itong mahanap ang daan. Dahil sa pagiging palatawa niya, naging magkaibigan agad sila. Pagkatapos noon, bumalik sila sa pinag-uusapan. Gusto ni Kotaro malaman pa ang tungkol sa mga nilalang na nakita ni Asaka at ng lalaking nagtitinda ng ramen. Ipinakita ni Asaka sa kanya ang mga kuha nitong larawan, pero masyadong malabo at hindi naman kamukha ng dalawang nilalang na nakasalamuhan na ni Kotaro. Kahit nakakadismaya, mayroon pa rin naman. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na ang dalawa at umuwi na. Nakakuha rin si Kotaro ng ilang kopya ng litrato at binigyan siya ni Asaka ng business card para makapunta siya anumang oras. Habang pauwi, nag-usap ang dalawa at tuwang-tuwa si Shizuru na nakahanap na ng motibasyon si Kotaro para sa isang bagay kahit dahil lang yun sa mga masasarap na pakwan ni Senri. At least, nag-iba na siya ng husto kumpara sa dati. Bago umuwi, dumaan muna si Shizuru sa isang panaderia para humingi ng mga tirang tinapay na gagamitin niyang pagkain sa susunod na mga araw. Ilang hakbang pa, dumaan din siya sa isang ukay-ukay. Kinabukasan, inihagis ni Kotaro ang isang litrato kay Senri, pero hindi pa rin yun sapat para mapahinto siya sa larong Valorant at makinig. Samantala, inilabas ni Shizuru ang CD na binili niya noong isang araw. Gusto niyang pakinggan ang isang kanta pero wala siyang player kaya humingi siya ng tulong kay Kotaro. Sa bahay, inilabas ni Kotaro ang kanyang lumang music player,
yung ginagamit niya dati tuwing sinaway siya ng mga magulang dahil sa pagsuway. Ibinigay niya ito kay Shizuru, at masayang nangakong aalagaan ito ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, mapayapa ang mga gabi ni Kotaro, hindi na ginugulo ng misteryosang babae. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang pag-aalala tungkol sa gabing yun, bakit ito tumatakbo, at sino ang lalaking yun. Sino man siya, mapanganib siya. Bamantong hininga si Kotaro, iniisip na ang inaasahan niyang mapayapa na mga araw ay hindi talaga para sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Ang misteryosang babae yon, pero si Kotaro lang ang nakakakita sa kanya. Nagtaka ang lahat, iniisip kung bakit kusang bumukas ang pinto. Lumapit siya at kinagat ang kamay ni Kotaro, dahilan para ito'y makagawa ng kakaibang mga tunog na nagpataas ng balahibo kay Yoshino. Pagkatapos kumain, umalis na lang ang babae, dala ang kanyang laway-laway na kamay. Nagmadaling hanapin ni Kotaro si Senri, pero si Shizuru ang kanyang nakasalubong, na masayang nakikinig sa music player. May sasabihin pala ito sa kanya, at dahil mas inuuna ni Kotaro ang mga bata kaysa sa mga nakakatandang kapatid na babae, sumama siya kay Shizuru. Dahil binigyan niya ito ng player, may gustong ipakita sa kanya si Shizuru. Dinala niya si Kotaro kay Guru Mishi, na naghatid sa kanila sa malapit na burol. Bago sila umalis, sinabihan niya si Kotaro na maniwala sa sasabihin ni Shizuru. Dinala siya ng dalaga sa isang bahay, at tahimik silang naghintay doon. Naghintay sila hanggang hapon na, at may dumating na mag-asawa. Tinanong sila ng mag-asawa kung bakit sila naroon, pero imbes na sumagot, pinuri na lamang ni Shizuru ang halamanan nila at hinayla na palayo si Kotaro nang lumabas ang anak ng mag-asawa. Naku-curious, tinanong ni Kotaro kung sino ang mga iyon, at sinabi ng dalaga na pamilya niya iyon. Nabigla si Kotaro dahil hindi siya nakilala ng mga ito, tapos bigla na lang huminto si Shizuru, tinusok ang ilong niya, at tinanong ang pangalan niya. Sa sobrang gulat niya, hindi maalala ni Kotaro ang pangalan niya. Ipinaliwanag ni Shizuru na dahil yun sa kakayahan niya, pero kahit papaano, napilitan ni Kotaro na sabihin ang pangalang Shizuru, kaya ito'y napangiti ng may tuwa. Pagkatapos, ibinahagi niya kung paano, noong una niyang matuklasan ang kapangyarihan niya, hindi niya ito makontrol at hindi sinasadyang napakalimutan niya ng kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Inilarawan niya kung gaano noon kasaya ang pamilya nila. Kahit hindi sila mayaman, masaya sila. Ang mga paborito niyang alaala ay ang pag-ihaw ng isda kasama ang kanyang mga magulang, ang mga pamamasyal, at ang paghahalaman. Hindi nagtagal ang kaligayahan na yon. Isang araw, isang nilalang ang sumalakay sa kanilang tahanan. Nasaktan siya sa isang mata, at ang kanyang ama ay nataman sa likod ng mga lumilipad na bagay habang pinoprotektahan ang kanyang asawa at anak. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang espesyal na pangkat, napigilan ang banta, at inilikas sila. Pagkatapos noon, nagsimulang magpakita ang kapangyarihan ni Shizuru, at unti-unting nagunaw ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang heterochromia, siya ay binubuli sa paaralan. Hindi na makaihaw ng isda ang pamilya niya dahil natakot sa apoy ang nanay niya pagkatapos ng pangyayari. Pagkatapos, nang matuklasan ang kakayahan niya, may isang lalaki ang nag-alok ng malaking halaga para mailipat siya sa organisasyon nila. Pumayag siya at umuwi tuwing weekend. Pero dahil sa pera, nagkaroon ng alitan ang mga magulang niya. Kahit sinubukan niyang awatin ang pagtatalo nila, hindi niya nagawa. Sa paniniwalang kasalanan niya ang lahat, ninanais niyang bumalik sa dati ang lahat, at ang pagnanais na iyon ang nagpagana ng kapangyarihan niya. Simula noon, hindi na siya naalala ng pamilya niya. Nang marinig yun, nakaramdam si Kotaro ng matinding lungkot para sa dalaga na nakaranas ng napakalaking hirap. Tinanong niya kung bakit niya pa rin ito natatandaan, at sumagot ang dalaga na dahil natutunan na nitong kontrolin ang kanyang kakayahan. Pagsapit ng gabi, sila ay umuwi na. Tinanong ni Kotaro si Nishi kung siya rin ay kasapi ng organisasyon. Bagamat hindi ito direktang sumagot, bahagya siyang tumango na nagpatunay nito. Nang magtanong pa si Kotaro, tinanong niya kung likas na ba sa mga tao ang mga kapangyarihan. Sumagot si Nishi nang hindi tiyak tungkol sa paniniwala ng organisasyon na ang kapangyarihan ay nagmumula sa gamot. Naalala ni Kotaro ang sandali nang makita ni Shizuru ang sugatan niyang kamay, marahil doon nagsimula ang lahat. Hindi na siya pinagpatuloy ni Nishi sa pagtatanong, dahil ang sabi hindi maganda sa kanya ang pag-alam ng maraming sikreto.
Ibinunyag nito na may malaking halaga palang pera si Shizuru, pero matipid na namumuhay ang dalagita, marahil dahil gusto nitong makabili ng bahay, isang pangarap ng kanyang ama para sa kanilang pamilya. Lalo pang nagpakuryoso kay Kotaro ang nalaman niya tungkol sa maliit na babae. Pagkatapos ay ihatid na siya pauwi. Kinabukasan, nahirapan si Kotaro nang ayaw ibalik ni Lucia ang baseball, na hindi sinasadyang napunta sa taniman ng bulaklak. Ang pagtatalo nila ay napakalakas kaya lumapit ang iba pang miyembro ng club. Mabilis na ibinalik ni Kotaro ang bola sa baseball team. Sinaway ni Chihaya si Lucia dahil sa sobrang pagiging maingat sa kalinisan, na ang pagbalik lang ng bola ay hindi siya madudumihan. Sumagot si Lucia na wala naman siyang ginawang mali at hindi nararapat na pag-alitan. Pinaliwanag niya na hindi naman ang bola ang ayaw niyang hawakan, kundi ang mga bulaklak. Pagkatapos ay sumigaw siya, itinulak si Chihaya at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Kotaro at nasalubong niya si Lucia na umiiyak. Kahit siya ayaw maging ganito. Nung tag-araw na yon, may isang babaeng nagising na may kakaibang kapangyarihan, anuman ang kanyang mahawakan ay nagiging abo. Balik sa kasalukuyan, dahil sa kahon ng mga kahilingan na inilagay ni Shizuru, may bagong misteryo ang club. Binasa ni Kotaro ang sulat sa grupo, tungkol ito sa isang Sehiharuka. Sa isang ampunan, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari matapos dumating ang isang sehi. Nagsibasag ang mga bintana, namatay ang mga alaga, kasunod ang mga guro at bata, at tuluyan ang isinara ang ampunan. Sabi pa sa sulat, 7 taon na ang nakakaraan, may isang batang lalaki mula sa ampunang iyon ang lumipat. Sa elementaryang No. 7, 7 magkaklase rin ang sumulat ng liham. Makalipas ang ilang araw, kinuwento ng bata sa sumulat ang tungkol sa isang sehi, at di nagtagal, namatay ito dahil sa isang malubhang sakit. Naniniwala ang ilan na ito'y sumpa dahil sa panggugulo sa tulog ng sehi. Kashida ang pangalan nito. Naisip ni Kotaro na kung nangyari ito 7 taon na ang nakakaraan, kasing edad na nila si Kashida noon, at naalala niya na ang matalik niyang kaibigan na si Yoshino ay nag-aral din sa elementaryang No. 7. Nagpasya siyang tumawag at tanungin ito. Samantala, tiningnan ni Kotaro ang tensyon kina Chihaya at Lucia, magkasalungat pa rin sila. Galit sa isa't isa. Pagkatapos ng mga gawain sa club, naisip ni Kotaro na dapat unahin ang pag-aayos ng alitan ng mga babae. Nakita niya si Shizuru sa looban, nilapitan niya ito at sinabi ang nangyari. Tumahimik si Shizuru sandali, saka tinanong kung gusto ni Kotaro malaman ang sekreto ni Lucia. Sasabihin niya, pero sa kondisyon na mananatiling kaibigan ni Lucia si Kotaro hanggang sa huli. Ang mabigat na tanong na yon ay nagpaisip kay Kotaro hanggang gabi na. Sa ngayon, isinantabi muna niya ang bagay na yon at tinawagan si Yoshino. Nang mga oras na yon, si Yoshino ay tumutulong sa isang matandang babae na tumawid sa kalsada. Nang banggitin ni Kotaro ang mga pangalan ni Kashida at ng isang sehi, tumanggi si Yoshino na magsalita. Ayaw niyang guluhin ang mga namayapa. Pinag-ingatan niya si Kotaro, sinabing mag-ingat kung magpipilit pa itong mag-imbestiga. Kung makarinig ito ng nabasag na salamin, tumakbo na raw ito para sa buhay nito. Kinabukasan sa paaralan, binigyan ni Yoshino si Kotaro ng isang lumang listahan ng mga kontak, sinabing baka makatulong iyon. Pagkatapos ay palihim na sinundan ni Kotaro si Lucia papunta sa silid ng photocopying machine at hinilingan itong tulungan siyang magparami ng listahan. Mabilis niyang ginawa iyon at umalis na, pero hinabol siya ni Lucia para isauli ang naiwang papel. Kakaiba, hindi maalala ni Kotaro na siya ang nagprint niyon. May nakasulat dito, huwag akong gisingin. Nang mabasa niya ito, nabasag ang isang selyadong bintana. Naghihinala si Lucia na nanloloko na naman si Kotaro. Para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ikinwento ni Kotaro sa kanya ang buong istorya tungkol sa isang sehi. Matapos marinig ito, nagsimulang maniwala si Lucia na posibleng gawa ngayon ng sehi. Ngunit hindi iniisip ni Kotaro na masama ito, naniniwala siya na may malalim na kalungkutan ang isang sehi at gusto nitong patunayan na hindi ito may masamang hangarin. Hiningi niya ang tulong ni Lucia para linisin ang pangalan ng babae. Nagulat si Lucia sa pagkamaya nila. Matagal na panahon na rin pala simula nung huli siyang makipagkamay sa iba. Pag-uwi, umulan. Binuksan ni Lucia ang payong niya at bigla na lang, may malakas na pagsabog, sumabog ang poste sa harap niya, at sa ilalim nito ay may isang sehi.
Nang makita siya nito, bumalik ang masakit na alaala kay Lucia kaya't napasigaw siya at napahawak sa mukha. Samantala, sinaway naman si Kotaro sa telepono ng mga dating biktima ng isang sahi dahil sa pagtatanong niya tungkol dito. Sabi pa nga ng ilan, hindi pa tapos ang sumpa, parang lahat ng anggulong sinundan niya ay patay na dulo. Sa puntong ito, wala nang ibang magagawa si Kotaro kundi umasa kay Lucia dahil nakausap na niya ito para kontakin ang mga babaeng nasa listahan. Kinabukasan, hindi pumasok si Lucia sa paaralan. Sinubukan siyang kontakin ni Kotaro pero hindi niya ito mahagilap. Bigla na lang sumulpot si Jono, ang tsismosa ng reporter, nakarinig daw siya na may kakaibang kinasangkutan si Kotaro. May inabot itong ulat na ginawa niya tungkol sa isang sahi. Wala raw masamang intensyon si Jono, gusto lang daw nitong tumulong sa iba na naghahabol din ng mga supranatural na pangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kotaro na may utang na loob ito sa kanya at umalis. Binuksan ni Kotaro ang ulat at binasa yon. Batay sa impormasyon sa loob, natuntun niya ang isang taong nagsabing nakakita rin ng sahi. Nagpatugtog ang lalaki ng isang recording ng nababasag na mga bintana at nagkwento ng ilang kakaibang pangyayari, pero lumalabas na pinagmamalaki lang niya ang lahat, wala naman pala talagang nangyari sa kanya. Nalungkot si Kotaro at umuwi sa ulan. Ang tanging kapaki-pakinabang na nalaman niya ay ang pangalan ng ampunan kung saan nanatili ang isang sahi, Santa Brogia Peace Garden. Pauwi na si Kotaro nang bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lamig, na para bang may humawak sa kamay niya. Isang tinig ang bamulong, huwag mo akong gisingin. Nabigla siya at dali-daling humiwalay. Pagtingin niya ay si Lucia pala. Nahilo ito at paulit-ulit na sinabi ang mga salitang yun bago nawala ng malay. Nang magkamalay ay nasa bahay na siya ni Kotaro. Ipinaliwanag nito na hinubere niya ito para hindi lamigin. Nagpasalamat si Lucia, saka lumapit sa isang halaman. Kumuha siya ng dahon, at ito'y naging abo agad. Aniya, kapangyarihan yun ng sumpa ng isang sahi. Nagpanik si Kotaro, iniisip na ang investigasyon niya ang nagdulot ng sumpa kay Lucia. Naalala niya ang sinabi ni Shizuru na si Lucia ay nasangkut sa isang aksidente noong bata pa siya. At pagkatapos noon ay nalalanta at namamatay ang mga hayop at halaman sa paligid niya. Kahit hindi sinasadya, lagi na lang sinisisi ni Lucia ang sarili, at mula noon, naniniwala siyang marumi ang kanyang mga kamay. Natakot siyang mahawakan ng anumang nabubuhay. Ang tanging nakakatulong sa kanya ay ang isang pares ng guwantes. Iniisip niya na hanggat suot niya yon, walang masasaktan, pero hindi nagbago ang katotohanan. Totoong naniniwala siyang marumi siya. Sinubukan siyang aliwin ni Kotaro, pero itinulak niya ito. Habang nagpupumiglas, may bahagi ng kapangyarihan niya ang di sinasadyang dumampi sa braso ni Kotaro. Pagkauwi kay Lucia, bumisita si Kotaro sa ampunan, na mayroong pagbabawal na ngayon dahil sa mataas na antas ng nakal-alasong basura. Hindi pinansin ang babala, pumasok siya, hindi namamalayan na pinagmamasdan siya ng mga security camera. Pumasok siya sa simbahan, kung saan nakakita siya ng ilang lumang litrato mula 7 taon na ang nakakaraan, kasama na ang mga larawan ni Kishida at sa wakas ay isang sahi. Pero nang makita niya ang litrato nito, nabasag ang lahat. Lumingon si Kotaro at sinabing, alam na niya. Dahil daw yun sa contact list. May isang pangalan, si Waka, na lumipat na pala kaya outdated na ang address. Ngunit nang tawagan ni Kotaro ang numerong yun, gumana pa rin ang sumpa roon. Ang mga taong nakakita lang ng listahang yun ay ang matalik niyang kaibigan na si Yoshino, siya mismo, at ang taong sinadyang pinagpakita niya kay Lucia. Inamin ni Lucia na siya ang nakabasag ng baso at sinubukang babalaan si Kotaro na tumigil na sa pagsisiyasat. Ngunit napakalakas ng pagkahumaling niya sa dibdib ni Senri. Sinabi ni Kotaro na gusto niya lang malaman ang katotohanan. Ipinakita ni Lucia ang kapangyarihan niya, ang kanyang mga kamay ay nakalilikha ng lason na kayang magdurog ng salamin at pumatay kahit hindi nakakadikit. Sinubukan niyang pigilan ang lahat sa patuloy na paghuhukay para hindi mailantad ang kanyang nakakahiyang nakaraan. Nabahira ng lason na kanyang pinakawalan ang buong paligid. Habang nagsasalita si Lucia, nagsimulang magbagsak si Kotaro, naapektuhan siya ng lason ng aksidenteng madikit sa kanya ang kapangyarihan ni Lucia kanina. Natarante si Lucia at humingi ng tawad, pero si Kotaro ang humingi ng pasensya. Kung mas malakas siya, hindi sana siya gaanong nagdusa. Para maiwasan ang kamatayan dahil sa lason, binago ni Kotaro ang istruktura ng kanyang mga selula, kaya naging imon ang kanyang katawan sa lason ni Lucia.
Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan na siyang gumaling, na siyang ikinagulat ni Lucia. Hindi niya inipaliwanag ang kanyang kapangyarihan, ngunit hinawakan na lamang niya ang kamay nito at sinabing magiging kaibigan niya ito. Kaya hindi na dapat itong malungkot o tumakas pa dahil kung hindi, mag-iisa ito habang buhay. At saka, hindi naman siya nag-iisa, kasama pa naman niya ang Occult Club. Bawat salita niya ay tumatak sa puso nito. Humahagulgol si Lucia at mahigpit na niyakap si Kotaro, sinasambulat ang matagal na niyang pinigilang kalungkutan. Sa labas, isang grupo ng mga taong nakasuot ng orange ay dali-daling pumasok. Sinabi ni Lucia kay Kotaro na huwag mag-alala, ang kanyang mga kasamahan yon. Sumulpot ang kanilang pinuno, si Miss Nishi. Pagkatapos, dinala ni Miss Nishi si Kotaro sa ospital para sa pagsusuri. Kahit papaano'y hindi apektado ni Lucia ang kapangyarihan ni Kotaro, gustong malaman pa rin niya ang totoo kay Nishi at sa organisasyon nitong tinatawag na Guardian, isang grupo na nagtitipon ng mga taong may kakaibang kakayahan para sa isang layunin, ang protektahan ng daigdig. Ngayon, ang luntiang lungsod ay nasa panganib, dahil may nagmamay-ari ng isang susi, isang nilalang na ang pag-iral ay maaaring magpasya ng kapalaran ng mundo. Tinukoy ng Guardian ang nilalang na ito bilang ang susi. Ang presensya nito ay may malalim na epekto, maging sa pananampalataya at paniniwala ng mga tao. Ngunit, may isa pang radikal na grupo na tinatawag na Gaia na nagnanais na makuha ang susi. Hindi tulad ng Guardian, layunin ng Gaia na ibalik ang planeta sa orihinal nitong kalagayan gamit ang susi. Tumigil si Nishi doon, binabalaan si Kotaro na panatilihing lihim ang lahat. Kung hindi, baka mawala na siya ng tuluyan sa mundo. Pumayag si Kotaro sa isang kondisyon, dapat siyang bigyan ni Lucia ng bento. Nahihiya, sinaway siya ni Lucia, habang iniwan sila ni Nishi. Ilang araw lang ang nakalipas, gumaling na si Kotaro at nakabalik na sa paaralan. Isang araw, pagkalabas niya sa Cubeta at nag-iisip pa rin kung ano ang kakainin niya sa tanghalian, bigla siyang inatake mula sa likuran at nawalan ng malay. Nang magising siya, madilim ang lahat, nakatakip ang mga mata niya, at nakatali ang mga paa at kamay. Nagpumiglas siya hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tinig ni Lucia na mahinahong nagsabi sa kanyang kumalma. Pero bago siya pakawalan, may ipinangako muna si Lucia kay Kotaro. Kahit hindi niya maintindihan ang sitwasyon, pumayag si Kotaro. Tinanggal na ni Lucia ang piring at ang pagkakatali sa kanya, at natigilan siya sa gulat. Nakauniporme ng katulong si Lucia, may hawak na isang bandehado ng tanghalian na sarili niyang niluto. Para namang naestatwa si Kotaro sa sobrang pagkagulat. Biruan lang niya yon noong mga nakaraang araw, pero siniseryoso pala ito ni Lucia. Namumula sa hiya, iniwas ni Lucia ang mukha. Pinaalalahan ni Kotaro si Lucia gamit ang mga magagandang papuri sa suot nito at sa pagsusumikap niya. Pero habang tumatagal, lalong nahiya si Lucia hanggang sa hindi na niya nakayanan at medyo tinapak si Kotaro dahil sa pagkailang. Kumain silang dalawa, pinuri ni Kotaro ang luto niya, at nakahinga ng maluwag si Lucia. Ibinuhos niya ang kanyang puso roon sa tulong ni Shizuru, dahil wala siyang malasahan dahil sa lason sa katawan niya. Gumawa si Shizuru ng espesyal na gamot para makatulong siya, at naging malapit ang dalawa. Sa paaralan at sa Guardian, si Shizuru lang ang tunay na kaibigan ni Lucia. Alam yun ni Kotaro kaya ipinagdiinan niya kay Lucia na mayroon din siyang mga kaibigan, siya at ang iba pa sa Occult Club. Nag-alinlangan si Lucia, nahihiya pa rin dahil sa nakaraang pagtatalo nila ni Chihaya. Hinawakan ni Kotaro ang kamay niya at sinabing magiging maayos ang lahat, kasama siya. Pagkatapos ng tanghalian, dinalaw ni Lucia ang silid ng club para humingi ng tawad kay Chihaya na, nagkataon namang, gusto ring humingi ng tawad. Magkasabay na yumuko ang dalawang babae, humihingi ng kapatawaran. Sa huli, nagkasundo sila, pero hindi maiwasan ni Chihaya na itanong kung bakit patuloy na kumapit si Lucia kay Kotaro. Mayabang na sumagot si Lucia na kaibigan niya ito. Marahil dahil sa matagal na panahong pag-iisa, hindi na niya alam kung paano magpanatili ng tamang distansya. Nang makita ito, kumapit din si Shizuru kay Kotaro, ipinapahayag ang kanyang pag-angkin pero halata namang mas malakas ang posisyon ni Lucia sa ilang bagay. Dahil doon, opisyal na inihayag ni Kotaro. Muli nang aktibo ang Occult Club. Ang misteryo ngayong araw, isang maalamat na espada na sinasabing nasa isang lugar sa luntiang lungsod,
At tanging isang tunay na bayani lamang ang makakahila nito. Gamit lamang ang kaunting impormasyong yun, nagsimula na silang mag-imbestiga. Pumunta ang grupo sa isang tindahan ng candy kung saan nakabaon ng espada ng 10 taon na walang mock-up ang alis. Bigla na lang sumulpot si Yoshino na nagsabing 10 taon siyang nagsanay para sa espadang yun. Ngunit ang lahat ng pagsasanay niya ay napakadaling nadaig ng lakas ni Chihaya, na hinayla ang espada sa loob lamang ng ilang segundo. Mas nakakagulat pa, nabasag agad ang espada. Nalutas ang misteryo. Susunod, hinarap nila ang isang kakaibang ingay na iniulat mula sa isang abandonadong bahay. Maingat silang pumasok, walang nakitang kakaiba hanggang sa matapilok si Chihaya, kaya't si Kotaro ay dali-daling lumapit. Nangyayari yun, di sinasadyang natuklasan niya ang isang taguan ng mga hindi angkop na libro. Sumigaw si Chihaya at sinuntok siya sa mukha. Sa pagkakataon, nahulog si Kotaro sa isang kahon na may larwang hayop na may tugtog, na siyang paliwanag sa nakakakilabot na tunog. Misteryo numero 2, nalutas na. Ang ikatlong kwento ay tungkol sa isang manananggal na sumisigaw sa paaralan ng hating gabi. Ang buong grupo ay palihim na dumaan kay Jay, ang babaeng mahilig sa tsismis, at nagtungo upang siyasatin ang pinagmumulan ng tunog, para lamang malaman na ito ay kaibigan lamang ni Kotaro na laging nagsasanay sa silid-aralan. Gabi na. Nang dahil doon, nasolusyonan na ang ikatlong misteryo. Makalipas ang ilang araw, nakakita si Kotaro ng mga bagong clue sa gubat. Sa paningin ng iba, mukhang isang grupo lang ang nagpipiknik, at nangako si Sakuya na maghahanda ng pagkain para sa lahat maliban kay Kotaro. Habang iniisip ni Senri na hindi maaasahan yon, mas pinagkatiwalaan niya si Kotaro. Tinanong niya kung may gustong sumama, pero walang interesado maliban kay Shizuru. Sinabi ni Lucia na hindi kailangang sumama ang dalaga para lang mapasaya si Kotaro, at sumagot naman si Shizuru na hindi naman talaga iyon ang dahilan. Kaya napagpasyahan ni Kotaro na sabay-sabay silang pupunta ang grupo noong weekend na yon. Nang Sabado, nagmadali si Kotaro papunta sa tagpuan, siya lang ang nalate. Lahat ay excited, lalo na dahil dadalhin ni Ketori ang kanyang aso, na naging kakaibang nilalang na parang hedgehog mula noon. Inampun ito ni Ketori at pinangalan ng Moth. Kahit halatang hindi ito aso, pinilit ng lahat na aso nga ito. Para ipakita ang lakas nito, umikot si Moth at napahiga si Kotaro. Pagkatapos ay pumasok na ang grupo sa gubat. Mabilis na nakahanap si Moth ng malapit na ilog. Tinitingnan ng mapa, nagmungkahi si Kotaro na dumaan sila sa gubat at sumunod sa ilog pababa. Gusto ni Ketori na subukang uminom ng tubig, pero pinigilan siya ng lahat maliban kung pakukuluan. Gayunpaman, uminom si Shizuru at nakumpirma niyang malinis ito. Habang palalim sila sa gubat, nahirapan silang huminga. Nakakita si Shizuru ng kakaibang nilalang na may 2 ulo at hinabol ito, sinundan ni Lucia. Nakakita rin si Moth ng isang amoy at inakay ang iba. Nagulat sila nang makatuklas ng isang kakaibang knuckle-alasong tambakan. Mabilis na bumalik sina Lucia at Shizuru para babalaan ang lahat na huwag nang lumapit pa, dahil ang sangkap ay tila potensyal na nakamamatay. Maaaring ito ang pinagmumulan ng polusyon sa kapaligiran. Inilabas ni Shizuru ang 2 ulong daga na nahuli niya kanina. Buhay pa ito, ngunit nang madikit sa basura, ito ay namatay, na nagpapatunay na ang mga kakaibang nilalang ay malamang na mga mutasayon na dulot ng polusyon na ito. Nag-alangan si Kotaro, hindi sigurado kung iuulat niya ito sa kanyang investigasyon. Matapos nilang ilibing ang daga, nagsimulang magbalik ang grupo. Habang naglalakad, napansin ni Kotaro ang isang punong kakaiba at pamilyar. Bigla na namang sumulpot ang misteryosang babae. Agad na hinabol ni Kotaro at naabutan niya ito, may hawak itong kahoy na ahas. Bigla na lang, isang alon ng kakaibang alaala ang sumagi sa isipan ni Kotaro, ang pagkayakap sa kanya ng isang babae habang siya'y namamatay, ang pagkamatay niya sa kamay ng isang misteryosang babaeng maputi ang buhok, lahat ay tila totoo at nakakapangilabot. Habol hininga at natatakot, nakita rin siya ng mga babae, pero wala na ang misteryosang babae. Wala siyang sinabi at silang lahat ay umuwi na. Nang gabing yun, napadpad si Kotaro sa silid ng occult club at nadatnan si Senri na naroon pa rin. Dahil sa hindi makatulog, nagpunta siya roon para sulatan ang kanyang ulat. Kahit na siya ang sumulat, nagdesisyon siyang huwag itong ilathala. Pinag-usapan nila ang pinsalang ginawa ng tao sa kapaligiran.
Sinabi ni Senri na balang araw maaaring makarating ang mundo sa puntong wala ng pag-asa kung magpapatuloy ang pagkawasak na ito. Ngunit naniniwala pa rin si Kotaro na makakayanan ng mundo, dahil may mga taong patuloy na lumalaban para maprotektahan ito. Nang tanungin kung ano ang solusyon sa polusyon sa kapaligiran, sinabi ni Kotaro na dapat ang mga pabrika ang alisin. Sumagot si Senri na may mas madaling paraan para maalis ang mga sanhi ng problema, ang mga tao. Kinabukasan, na linggo, nakahiga si Kotaro sa kama at iniisip pa rin ang kanilang pag-uusap. Kay Senri, bigla na lang tumawag si JNOW na balitaan na pala ng babaeng reporter mula sa tabloid ang pagpunta ng grupo sa kagubatan at sa kontaminadong lugar. Nakapagsisiyasat na pala siya noon sa lugar na iyon. May mahalagang impormasyon daw siya na makatutulong kay Kotaro, at ibibigay niya ito pagkatapos niyang suriin ang kontaminadong lawa ng araw na iyon. Pero pagkalipas ng ilang araw, isang kaibigan ni JNOW ang nagsabi na nawawala na siya. Nagkaroon ng paghahanap, pero biglang niya ang natagpuan. 5 araw na ang nakakalipas simula nang mawala siya, walang bakas kung buhay pa ba o wala na. Sa occult club, si Kotaro ay nakakatanggap ng nakakagulat na balita. Nagdesisyon ang paaralan na ipasara ang kanilang club, malamang dahil sa insidente kay JNOW. Nakikiramay si Shizuru sa kanya, na sinasabing si JNOW ay mabait na tao na laging nagbibigay sa kanya ng candy kapalit ng impormasyon tungkol kay Kotaro. Tungkol naman sa pagsasara ng occult club, pumayag lang si Senri na pansamantalang itigil ang mga aktibidad dahil sa babaeng taga-tabloid na yun. Noon pa man, si JNOW ay palaging nagsasabi na siya ay naghamon. Si Kotaro, at si Kotaro rin ang huling nakausap niya. Lahat ng mga kahihinatnan ay bunga ng maling mga desisyon ng JNOW, at ang pagkawala niya ang resulta, pero palaging may kailangang sisihin ng mga tao, at si Kotaro ang napiling magsalo ng sisi. Nauna nang nahulaan ni Senri na ang pagkawala ng samahan ay hindi maiiwasan. Kung lalaban sila, isa-isa na lang silang pag-uusigin ng paaralan. Ayaw tanggapin ni Kotaro ang parusang hindi naman niya kasalanan. Sinubukan niyang hikayatin ng lahat na protektahan ang lugar na ito dahil sa lahat ng alaala nilang naroon. Ginawa roon, at dahil matagal din siyang naghanap ng lugar na tunay niyang mapapasukan. Ayaw niyang mawala iyon. Humawak sa puso ng lahat ang kanyang sinabi, at napagpasyahan nilang hindi susuko. Sabi ni Senri, kung mahanap lang nila si JNOW, may pag-asa pang mailigtas ang club. Sumuko na ang naunang grupo ng mga naghahanap, inaakala nilang patay na si JNOW, at hinihintay na lang ng paaralan ang tamang panahon para ipahayag ang kalagayan niya at isara ang club, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis para hanapin siya. Nagtipon ang grupo ng kanilang gamit at nagtungo sa masukal na kagubatan para maghanap ng anumang bakas ni JNOW. Maya-maya, nakita ni Shizuru ang tila bakas ni JNOW. Hindi naman gaanong kapansin-pansin, pero sinundan pa rin nila ito. Subalit, pagkalipas ng sandali, naglaho na ang bakas. Sinuri ni Shizuru ang mga palatandaan at nahulaan niyang sinadya ni JNOW na itago ang kanyang mga yapak, kaya nagtanong sila kung sino kaya ang tinataguan nito. Nagsimulang magbigayan ng haka-haka ang lahat. Sa huli, napagod si Senri at nagsabi siyang kailangan niyang mag-cur, at sinundan siya ng ibang mga babae, iniwan si Kadero na nag-iisa. Lumipas ang 30 minuto, pero walang bumalik. Nag-alala siyang baka naligaw sila, kaya hinanap ni Kadero, at may nakita siyang misteryosong lalaki. Dahil sa hinala, sinundan niya ito, pero nawala sa paningin niya sa masukal na kagubatan. Pagkatapos, isang grupo ng mga lobo, katulad ng dati, bigla siyang pinalibutan at sinalakay. Sa pagsusumikap na makaligtas, sinuntok ni Kadero ang lider ng mga lobo at tumakbo. Kahit pinalakas niya ang kanyang katawan, hindi niya sila naisahan at mabilis siyang naabutan, nahawakan, at nakagat. Sa kawalan ng pag-asa at nasa bingit na ng kamatayan, sumigaw si Kadero habang pinipilit ang kanyang katawan sa sukdulan. Bigla na lang, may mga kuko ang tumubo sa braso niya at pinunit ang lider na lobo, na ang katawan ay biglang nawala. Ang ibang mga lobo ay tumakbo dahil sa takot. Nakatulala pa rin, sinuri ni Kadero ang mga kuko, na nabasag naman ng hawakan niya. Walang panahon para magpahinga, tumayo siya at naghanap ng iba. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Lasha. Mabilis siyang tumakbo papunta roon, at nakita sina Lasha at Shizuru na napapalibutan ng mga halimaw. Habang inaatake sila ng mga nilalang,
naghugat ng mga armas ang dalawang babae mula sa kanilang mga bag. May katana si Lasha, at si Shizuru naman ay 2 punyal. Sabay silang kumilos para mapagtagumpayan ang mga kalaban isa-isa. Sinubukan tumulong si Kedero, pero hindi sumunod ang kanyang katawan. Si Shizuru ay umatras upang gamutin siya habang si Lasha naman ang hamarang. Habang ginagamot, ipinaliwanag ni Shizuru na ang mga halimaw ay kontrolado ng Gaia, isang grupong kalaban ng Guardian. Malamang hinahanap nila ang susi na binanggit ni Nishi. Nang matapos siyang magamot, hiniling ni Shizuru kay Kedero na hanapin ang iba habang sila ni Lasha ang haharap sa mga nilalang. Pagkatapos magpahinga, tumakbo si Kedero sa dilim hanggang sa mahanap niya si Chihaya, na halos maampes ng isang sanga ng puno sa kanya, akala'y oso, walang pag-aalinlangan. Pinagsama-sama sila ni Kedero at sinabing tumakas agad ang tatlo. Ngunit isang napakalaking halimaw ang sumulpot sa itaas. Pinamadali ni Kedero ang pagtakbo nila, sinabing naghihintay sina Shizuru at Lasha sa labas. Sumalakay ang halimaw gamit ang isang galame papunta kay Ketori. Hinarang ito ni Kedero gamit ang kanyang braso at sinabing umalis na. Habang tumatakbo ang tatlo, nakipaglaban si Kedero sa halimaw. Kumapit ang galame sa braso niya, sumisipsip ng dugo at hinihila siya. Sa sakit, nagpumiglas siya hanggang sa bumalik ang kanyang mga kuko at naputol ang galame. Kahit may dala siyang armas, hindi kayang labanan ni Kedero ang mabangis na pag-atake ng halimaw at nanghihina na siya. Muli na namang lumitaw ang misteryosang babae at iniligtas si Kedero, pinagputol-putol ang halimaw gamit ang isang paghampas lamang. Lumapit ito kay Kedero. May mga alaalang sumusulpot sa isip niya tungkol sa pagkamatay niya sa kamay nito, kaya't nagpanik si Kedero at handa ng sumalakay. Pero pinigilan siya ni Ketori. Nakita iyon ng babae at umalis na. Hindi na pinagbigyan ni Ketori si Kedero na magtanong kung paano niya nakita ang misteryosang babae, hinailan na niya ito palayo para makasama ang iba. Ngunit, ang tensyon ay tumaas. Nagkaharap na sina Shizuru at Lasha at sina Senri at Chihaya. Dahilan nito ng pagdating ni Senri at Chihaya kanina, hindi natakot ang mga halimaw. Pagkatapos ay inamin ni Senri ang totoo, siya ay miyembro ng Gaia, mga kaaway ng Guardian Hunters. Nang sumugod si Lasha, dumating si Sakuya para tulungan siya. Sinabi nitong tapos na ang lahat at inilayo ang dalawang babae. Napagod si Kedero, at bumagsak, nawala ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang bahay. Pagdating niya sa paaralan, wala na ang lahat ng mga babae at walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Napansin ng kanyang matalik na kaibigan na may kakaiba at tinanong siya, pero itinago ito ni Kedero sa sarili. Bigla na lang, lahat ng tao ay nawala sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at si Jinao ay wala pa rin, ang iba ay wala pa rin, at naging mapurol na naman ang buhay ni Kedero. Ang isa sa mga bagay na nakapagtaka sa kanya ay kung bakit pati si Ketori ay hindi na pumapasok sa paaralan. Kahit na wala siyang sinabi, alam ni Yoshino na may nangyari at sinabihan siya na kung sakaling kailangan niya ng tulong, ay humingi lang siya. Pag-uwi, nagmuni-muni si Kedero sa kanyang kapangyarihan. Parang higit pa ito sa pangangatawan lang. Nag-concentrate siya at ipinatawag muli ang mga kuko, sinubak ang talas at napag-alaman niyang napakatalim nga. Sinimulan na niyang sanayin ang mga ito. Bigla na namang sumulpot ang misteryosang babae. May sinabi ito tungkol sa isang napakagyat na sitwasyon bago nawala ng malay. Kinabukasan, sa klase, inanunsyo ng guro na natagpuan na si Jinao. Nasa ospital siya sa kalapit na bayan at malabo ang alaala. Naisip ni Kedero na malamang ay lilipat na ng tirahan ang pamilya nito pagkatapos ng pangyayaring ito. Habang malalim ang iniisip, muling nakasalubong niya si Shizuru. Paalam na ang sadya nito, marahil ay pangwakas na. Pagkatapos ay bigla na lamang itong nawala at wala nang nagawa si Kedero kundi manatili at manood. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at umuwi mag-isa. Isang gabi, pag-uwi niya'y nakita niyang gulo-gulo ang mga gamit niya at may pulang laso na umaabot hanggang sa kanyang kwarto. Pagdating sa taas, muling nasalubong niya ang misteryosang babae. Ipinakilala nito ang sarili bilang Kagari at yun na lamang ang naaalala niya. Wala na siyang maalala pa bukod doon. May mahalagang misyon daw ito na may kaugnayan kay Kedero. Sa madaling salita, kailangan niya ang tulong niya. Kinaumagahan, ginaisang si Kedero ni Kagari na kinagat ang braso niya. Naghanda siya para sa paaralan. Dahil hindi pa rin alam ni Kagari kung sino siya o ang dapat niyang gawin,
Pinayagan siya ni Kedero na mag-explore sa internet at sinabing mag-uusap pa sila pagkatapos ng klase. Pero pagdating niya sa klase, nakaupo na si Kagari na nakasuot ng uniforme at nakikinig sa klase. Nakipagtalo pa nga siya kay Yoshino, kaya kinausap siya ni Kedero. Nabasa na pala ni Kagari ang lahat online at gusto na niyang pumasok sa paaralan kasama siya. May kakayahan din siyang magpalit ng damit kung gusto niya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinagala siya ni Kedero sa paaralan. Una, ang cafeteria. Wala namang interes si Kagari sa pagkain at puro kape lang ang iniinom. Sinigawan pa nga ang mga staff para humingi pa ng dagdag, kaya kinaladkad siya ni Kedero paalis. Pumunta sila sa parke at, hindi sinasadya, nakasalubong nila si Jainao. Nakakagulat, wala siyang maalala. Umupo si Kedero sa tabi niya at ipinaliwanag ang lahat, pero hindi pa rin niya naibalik ang alaala niya. Kumuha siya ng memory card sa bulsa niya. Marahil ito ang dahilan ng pagpunta niya upang hanapin siya. Ibinigay niya ito sa kanya, na sinasabing maaaring maging kapaki-pakinabang. Bago sila naghiwalay, pinaalala ni Kedero sa kanya ang larong napagkasunduan nilang dalawa, na sinasabing siya ang nanalo. Pag-uwi, sinimulang siyasatin ni Kedero ang laman ng memory card. Samantala, gumagalaw na ang dalawang magkasalungat na grupo. Nakakagulat, si Gaia pala ang Green Martel Conglomerate. Nagpulong sila upang pumili ng kanilang bagong santo. Pagkatapos, nagkita sina Sanri, Chihaya, at isang bata. Iniulat niya ang resulta ng pulong at sinabing parehong grupo na ngayon ang nagnanais na makuha si Kedero. Tungkol naman kay Ketori, hindi alam kung nasaan siya. Sa panig ng mga guardian, nahuli na nina Shizuru at Lucia ang nilalang na responsable sa trahedya na sumira sa pamilya ni Shizuru. Matapos ang paghihiganti, nagsama-sama ulit silang apat nina Asaka at Nishi, matapos ding maaresto ang kumokontrol sa halimaw. Pinag-usapan nila kung paano plano ni Gaia na magpadala ng maraming halimaw sa lungsod sa darating na pistang ani. Nahuli ni Sakuya sina Pani at Hil dahil sa panggugulo nila kay Chihaya gamit ang mga ibon. Nauna ang ulo niya, at ngayon kailangan niyang pagbayaran nila ang kanilang pagkakamali. Tungkol naman sa memory card, natuklasan ni Jainao ang katotohanan tungkol sa Gaia at naniniwala siyang ang organisasyon ay nasa mismong puso ng Green City. Ibinunyag din ng mamamahayag na ang lahat ng supernatural na pangyayari at panganib ay bunga ng Gaia. Habang pinapanood ito ni Kedero, sumingit si Kagari, humihingi na manood ng pelikula sa laptop, pero naaga ang atensyon ng mga larawan sa mga files. Pagkatapos ay nakatanggap ng mensahe si Kedero kay Ketori matapos ang maraming araw na katahimikan. Sabi nito, may sakit daw siya at babalik na sa paaralan sa lalong madaling panahon. Labis ang tuwa ni Kedero nang sumagot siya, hindi niya alam na si Ketori pala ay nagtitipon ng hukbo sa kagubatan para sa isang hindi malamang layunin. Sa kanilang araw na pahinga, sinama ni Kedero si Kagari sa pamimili ng damit, ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng tatlong grupo. Una, ang dalawang nilalang na sinugo ni Gaia, pangalawa ang gamu-gamu ni Ketori, at pangatlo ang lalaking pula ang buhok mula sa guardian. Dinala ni Kedero si Kagari sa isang tindahan ng mga anti-gang gamit para makipagkita kay Asaka, pero wala na ito doon. Pagkatapos, lumingon si Kagari kay Kedero at sinabing sinusundan sila. Nang marinig yun, napagtanto ni Kedero at dali-daling hinayla si Kagari sa isang eskinita para makaiwas sa tatlong grupo. Nakaengkwentro nila ang grupo ni Yoshino, at matapos ipaliwanag ang sitwasyon, pumayag si Yoshino na tumulong. May ipinakita pa siyang shortcut kay Kedero papunta sa susunod na bayan. Bago umalis, nagpasalamat si Kedero at naikwento ang kalagayan ni Ketori. Samantala, ang pulang buhok ng mga miyembro ng tatlong grupo ay napuruhan ni Moth at ng dalawang nilalang, at saka dinagdagan pa ng grupo ni Yoshino. Balik kay Kagari, matagumpay na nakatakas si Kedero kasama siya, pero nagsimulang magwala si Kagari. Dahil sa pagkaubos ng kape, kumapit sa kanya at nagpakawala ng kakaibang mga tunog na nakapukaw ng atensyon ng mga tao. Kailangan niyang tumakbo para bumili ng kape para sa kanya. Sa vending machine, muling nakasalubong ni Kedero si Lasha. Mabilis niyang tinanong kung ayos lang ba ito, pero hindi na ito ang presidente ng club na nakilala niya noon. Prangka nitong sinabi sa kanya na binabantayan siya at si Ketori ng guardian at Gaia, at kung wala silang makitang kakaiba, titigil na ang mga organisasyon sa pagmamanman. Pagkatapos noon ay umalis na ito. Makalipas ang isang araw na paggagawa ng kaguluhan sa lungsod,
Nagpahinga sina Kedero at Kagari sa parke. Matapos ang ika-10 lata ng kape, dinala ni Kedero si Kagari pauwi. Bigla na lang sumulpot ulit ang lalaking blondong nakita na nila noon, usisa kung paano kaya napatigil ni Kedero ang halimaw niya. Sipa agad ang inabot niya kay Kedero, pero nakatawag naman ito ng 2 aso para umatake. Pero likas na sinira ni Kagari ang mga yon. Galit na galit, nagpa siyang lumaban na mismo ang blondo gamit ang kapangyarihan niyang magpainit ng paligid. Sakto namang dumating si Moth at sinalakay ito. Ginamit ni Kedero ang pagkakataon para makuha si Kagari at makatakas. Pag-uwi, bago pa siya makapagpahinga, natuklasan ni Kedero na may nanloob. Kinabahan si Kagari at hinanap ang buong bahay, pero nakahinga siya ng maluwag nang makitang ligtas pa rin ang inorder niyang kape online. Natuklasan ni Kedero na sina Pani at Hill ang pumasok at pinigilan sila para tanungin. Nang tumanggi silang magsalita, kinalampag niya ang isang kahon para takutin sila. Nang mga sandaling yon, muling nagpakita si Moth at tinawag ni Ketori si Kedero. Gusto siya nitong makausap sa gubat. Pinagmamasdan pala siya ni Ketori sa pamamagitan ni Moth, at nang malaman niyang pareho siyang target ni Guardian at Gaia, napagpasyahan niyang sabihin na ang totoo. Sumunod sina Kedero at Kagari kay Moth papasok sa gubat. Nakarating sila sa isang kakaibang lugar, at biglang sumulpot si Ketori mula sa isang portal at hinayla sila papasok. Sa loob ay isang lihim na kampo, puno ng mga nilalang na may ginagawang isang bagay. Naramdaman ni Kagari na pamilyar ang lugar, at kinumpirma ni Ketori na doon nga siya isinilang. Inamin ni Ketori na lagi niya itong nakikita pero hindi nagsasalita. Labis ang tuwa ni Kagari nang malaman na alam pala ni Ketori ang tungkol sa kanya, kaya ngumiti si Kagari, at sinabihan pa nga niya si Kedero na umuwi na dahil hindi na siya kailangan. Umupo silang lahat, at ipinaliwanag ni Ketori na lahat ng nilalang doon ay nilikha ni siya. Pinagtayuan niya ang lugar na yun para maprotektahan ng susi, pero hindi siya kabilang sa Guardian o Gaia. Druids ang tawag niya sa grupo nila. Isinalaysay niya kay Kedero ang kwento ng isang taong nakapang-asiwa noon sa mga halimaw at ikinulong ang kaalaman ng mga ito sa loob ng isang puno ng mistletoe, iniwan ito para sa mga susunod na henerasyon upang magamit ng tama ang kapangyarihan. 10 taon na ang nakakaraan, nasangkot sa aksidente sa daan ang pamilya ni Ketori at namatay ang kanyang mga magulang. Dahil sa takot, napadpad si Ketori sa kagubatan at nakita ang puno ng mistletoe, na nagbigay sa kanya ng kaalaman at ginawang isang druid. At mula noon ang kanyang misyon ay ang pagprotekta. Ang susi, o mas tamang sabihin, si Kagari ang susi. Dagdag pa ni Ketori na nag-aaway pa rin sina Gaia at Guardian para kay Kagari, at bagamat pareho ang layunin ng dalawang grupo na protektahan ng daigdig, dinala niya si Kedero sa puno ng mistletoe, kung saan ang liwanag na ito ay kumakatawan sa enerhiya ng daigdig. Dito isinilang si Kagari sa anyong tao, at dito rin kumukuha si Ketori ng enerhiya para makontrol ang mga halimaw. Isang karaniwang tao ang kailangan pang gamitin ng kanyang habang buhay para magawa yon. Ngayong sandaling yon, nakarinig si Kagari ng isang awit, na nagmula sa Martel Corporation, kung saan si Senri. At ang leader ay nakikinig ng simponya. Pagkatapos ng pagtatanghal, kapwa sina Gaia at Guardian ay nagsimulang maghanda para sa kanilang huling labanan. Samantala, ang dalawang nilalang na basura ay nakawala na sa kanilang kulungan at ibinalita kay Sakuya ang kinaroroonan. Kinabukasan din, dumating siya hindi para makipaglaban o hulihin si Kagari, kundi para mag-alok ng tulong sa pagprotekta sa susi. Inutusan si Sakuya ni Senri na bantayan si Kedero at ang kanyang mga ginagawa, kaya naman, naging parang kitiwala siya. Nang marinig yun, hiniling ni Kedero na sanayin siya sa pakikipaglaban. Pumayag ang lalaki ngunit nagbabala na magiging mahirap ito. Sa mga sumunod na araw, si Sakuya ang nag-asikaso ng paglilinis, pagluluto, at naglaan ng oras sa pagsasanay kay Kedero, na paulit-ulit na nagsanay sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Kagari. Isang araw, ipinaalam ni Ketori na wala na silang pagkain dahil ang kanyang mga supply ay para lamang sa kanya at kay Kagari. Nagmungkahi si Sakuya na mamalengke dahil nagsimula na ang pistang ani, at hanggang ngayon, wala pa ring kilos sina Gaia at Guardian. Matapos ang pamimili, dinala ni Sakuya sina Kedero at Kagari upang muling makita si Senri. Ibinunyag niya na siya ay naging banal na dalaga ng Martel Corporation, na hayagang nagpapakilala bilang isang organisasyong pangkalikasan ngunit sa katotohanan ay nakikipaglaban para sa isang mahalagang bagay.
Ngayon, nais niyang makita si Kagari at itanong kung bakit nagkatawang tao ang mundo upang mapakita sa sangkatauhan. Sumagot lamang si Kagari na sinusubukan niyang muling tuklasin ang kanyang sarili, pagkatapos ay inalok si Senri ng isang lata ng kape, na sinasabing matapos manirahan dito ng ilang panahon, nakita niyang napakakamangha ng mga tao. Nakarinig nito, nangako si Senri na tutulungan si Kagari hanggat kaya niya, pagkatapos ay nagsimulang umalis. Pero pinigilan siya ni Kedero, ipinaalala ang usapan nilang hahayaan siyang hawakan ang dibdib niya. Dahil nandoon si Kagari, na nagpapatunay na totoo ang mga supernatural, inihagis niya rito ang isang lata ng kape para ma-distract ito at isinandal si Senri sa pader. Pero huminto siya bago pa man gumawa ng anumang bagay, sinabing itetire na lang niya yon sa susunod nilang pagkikita sa eskwela. Samantala, sa kagubatan, natagpuan na ng lalaking blonde ang lihim na base sa tulong ni Pani at Hill. Doon sa loob, nagsasanay pa rin si Kedero. Samantalang kay Guardian naman, palihim na pumasok si Lucia sa kagubatan para hanapin si Ketori matapos makita isang ulat na may nakakita sa kanya. Nasumpungan niya ang grupo ng lalaking blondong nagpaplano ng pag-atake at nadinig niya ang usapan nila tungkol sa susi na naroon. Tinitingnan ang sitwasyon, ginamit ni Lucia ang kanyang lakas para maprotektahan ang susi, pero dahil sa mga alaala niya kina Kedero at sa iba pa, mas pinili niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Mabilis niyang napahinto ang dalawang kalaban, pero ang lalaking blondong biglaang sumalakay gamit ang apoy. Gumawa siya ng nasusunog na paligid. Nang mapagtanto ni Lucia na mabilis nakakalat ang apoy, sinubukan niyang tapusin ang laban agad. Gumamit siya ng lason na nagpatuyo sa paligid para mapatay ang apoy, saka sumalakay gamit ang knuckle-alasong atake na nagdulot ng pagdurugo sa lalaki. Ngunit lumaban ito, nagpakawala ng malakas na kapangyarihan, at sinaksak siya ng apoy na sibat. Noong kasama pa niya si Gaia, nagdesisyon na si Senri. Pababayaan niyang umalis si Chihaya sa organisasyon para hanapin si Kedero. Bago umalis, binigyan niya si Chihaya ng sulat para kay Kedero. Aasikasuhin na niya ang iba pa. Kinaumagahan din, nagtungo si Chihaya para hanapin ang kampo ni Ketori gamit ang mapa. Sa daan, nakasalubong niya ang lubhang nasugatang si Lucia. Habang nag-aalinlangan sa gagawin, nakasalubong niya si Ketori at Kedero. Dinala ng tatlo si Lucia pabalik sa base para gamutin. Kinopya ni Ketori ang kapangyarihan ni Shizuru sa pagpapagaling, ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. Iminungkahi ni Ketori na gamitin ang kanyang laso para atali ang mga sugat, at nakakagulat na mas epektibo ito kaysa sa kapangyarihan. Nabuhay muli si Lucia at muling nagsama-sama sila. Napawi ang kanyang pag-aalala dahil ayos na ang lahat, at nang ipakilala siya ni Kedero kay Ketori bilang kaibigan nito, labis siyang natuwa. Bumalik na rin si Sakuya matapos palakasin ang kanilang mga depensa. Sa panig naman ni Sanri, nagsimulang manariwa sa kanya ang mga alaala ng naunang banal na dalaga, ang kanyang lola. Pagkatapos ay nabalitaan niyang na-hospital ang kanyang lola. Samantala, sa loob ng Guardian, itinago ni Shizuru ang kinaroroonan ni Lucia. Pagbalik ni Sanri mula sa pagdalaw sa kanyang lola, muling nakasalubong niya ang lalaking may gintong buhok. Inulat nito ang lahat at ibinahagi na unti-unti pa rin siyang namamatay dahil sa laso ni Lucia. Nakita iyon ni Sanri kaya binigyan niya ito ng bagong kapangyarihan, inalok niya ito ng isang halimaw na pamumunuan kapalit ng nasinisiguro niyang buo ang susi. Agad siyang pumayag dahil ang pangunahing target niya ay si Kedero. Nang mga oras na yon, nagsasanay pa si Kedero. Pagkatapos, pagod, naligo siya, pero nakabunggo siya sa mga babae at pinalayas siya ni Kagari. Pagkaligo, nagsama-sama silang lahat, at tinanong ni Kedero kung bakit nag-aaway sina Gaia at Guardian kung pareho naman ang kanilang layunin. Simple lang ang sagot, gusto ni Gaia na lipulin ang sangkatauhan para maibalik ang planeta sa dati, samantalang nais naman ni Guardian na protektahan ang mundong itinayo ng mga tao. Umiral ang druid para protektahan ang susi hanggang sa ito'y makapaghatol. Tinanong ni Kedero kung ano ang gagawin ng bawat panig kung makuha nila ang susi. Iingatan ito ni Gaia hanggang sa paghatol, samantalang nais naman ng Guardian na sirain ang susi para matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. Nang gabing yon, habang natutulog ang lahat, kinausap ni Kedero si Kagari. Tinatanong kung gaano ba kawalang silbi ang sangkatauhan kaya kailangang magpakita ang daigdig at humusga sa kanila.
Pumayag si Kagari na ang mga tao ay mangmang at laging sumasamsam ng mga yaman, ngunit hindi siya makakapagpasya batay lamang doon dahil mayroon pa ring mabubuting katangian ang sangkatauhan, na kanyang nakita ang kahinaan ni Kedero, kaya nagkaroon siya ng dahilan upang muling pag-isipan at gumawa ng mas maingat na pagpapasya. Noong huling araw ng pista ng anihan, nagsimulang kumilos ang lahat ng mga grupo, natuntunan nila ang kinaroroonan ni Kagari at naghanda na silang salakayin ang kagubatan. Naunang sumalakay ang lalaking blonde, ipinakawalan niya ang kanyang halimaw na dinosaur upang wasakin ang harang at salakayin ang kuta. Alam nilang hindi pa nila ito kayang talunin, kaya pinakawalan ni Ketori ang lahat ng nilalang upang mapahinto ito habang nakakatakas ang iba. Kahit ang pagpapalabas pa ng mga nilalang na gaya ni Groot ay hindi nakatulong upang madaling mapatay ng halimaw ang mga ito, at ang kanyang lakas ng puwersa ay lalong lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, hinimok ni Ketori ang lahat na tumakas, at ipinaalam na mayroon pa siyang isang huling paraan, ang kanyang mga magulang, na muling binuhay matapos ang 10 taon, upang maantala ang pag-atake. Samantala, kumilos na ang pangkat ng mga tagapangalaga, iniingatan si Shizuru sa sasakyan bilang isang panangga. Kasama ng mga tumatakas, sinikap ni Ketori nang umiti upang mapagan ang loob ng lahat, ngunit hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Humingi ng paumanhin si Kedero sa kanya dahil sa pagiging insensitive noon at sa hindi pagpansin sa kanyang nararamdaman, ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, bumalik ang lalaking blonde. Ginamit niya ang apoy para mapaghiwalay sina Kedero at Kagari sa iba. Sinabi ni Kedero sa lahat na tumakas habang siya ang haharap sa kalaban. Tahimik lang si Kagari, nakatitig sa malayo. Sumugod ang lalaking blonde kay Kedero, at kahit na sinanay siya ni Sakuya, agad na nahirapan si Kedero. Nang malapit ng manalo ang lalaking blonde, umiral ang laso ni Lasha sa katawan nito, kaya nakapag-atake si Kedero. Galit na galit, tinawag ng lalaki ang dinosaur nito para kagatin si Kedero. Pero dumating ang Guardian Team, yung mga tao sa late-night ramen shop. Ngunit, nang makita ang susi, ibinaling nila ang pag-atake kay Kagari. Nang mga sandaling yun, tinupad ng lalaking blonde ang pangako kay Sanri, ginamit niya ang kanyang dinosaur para protektahan si Kagari at lumikha ng daan para makatakas sila. Ngunit hindi kayang labanan ng isang lalaki ang 7, at dahil sa laso ni Lasha na nagpapahina pa rin sa kanya, siya ay natamba sa pakikipaglaban. Si Kedero, sugatan, tumakbo kay Kagari at tinanong kung ano ba talaga ang hinahanap nito. Nanatili lang itong nakatitig sa isang direksyon. Nahilo si Kedero dahil sa pagod, ngunit mayroong nagsimulang magamot sa kanya, si Shizuru, na nagpas siyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Nawala ng malay si Kedero, at nang magising siya, nagkakasama na silang lahat. Dinala siya sa isang lungsod na bato, isang sangay ng gaya. At gaya ng dati, nakatitig pa rin sa malayo si Kagari. Kay Sanri naman, tinanong niya ang kanyang lola kung bakit ito nahuhumaling sa pagpuksa sa sangkatauhan. Sinabi ng lola niya na dahil nawala ng tiwala sa sangkatauhan ang mga naunang banal na dalaga, isang bagay na naipon sa paglipas ng mga henerasyon. Kapag napili bilang banal na dalaga, mamanahin ng isa ang lahat ng kanilang alaala at kalaunan ay makokontrol. Nang mga ito, kahit isang masayang alaala man lang napampigil dito. Pero naniniwala si Sanri na nakasumpong na siya ng kaligayahan. Sinabi ng kanyang lola na hihintayin niya kung gaano yun katagal, saka siya dinala upang masaksihan ang katapusan ng sangkatauhan. Samantala, kay Kedero, si Kagari matapos makatayo ng matagal ay sa wakas nagsalita. Nakakalungkot na wala siyang mahanap na kahit isang magandang alaala tungkol sa sangkatauhan. Pagkatapos ay napahiyaw siya sa sakit, at ang lungsod na bato ay hinayla pataas. Ang halamang mistletoe ay umabot na sa dulo ng langit, at ang mga halimaw sa loob ng lungsod ay nagsimulang bumubuhos, nagwawasak ng buhay ng tao. Sa mga sumunod na araw, tunay na sakuna ito para sa sangkatauhan. Sunod-sunod ang mga kalamidad sa buong mundo, naglalaban-laban ang mga grupo, at wala kundi pagdanak ng dugo at kapahamakan. Isang araw na puno ng kaguluhan, dinala ni Kedero si Ketori sa bubong ng isang gusali para makita niya ang mundo matapos ang paghatol ni Kagari. Isang higanteng halimaw ang sumulpot, nayanig ang langit at lupa nang muling magising si Kagari. Sa pagkakataong ito, bumalik na siya sa dati, na nagsasabing may kantang gumugulo sa kanya ng maraming araw. At tila tuluyan na itong huminto.
Napahinga si Kedero ng maluwag dahil okay na si Kagari, pero halata ang balak ni Aisaka na patayin si Kagari. Alam ni Kedero kung gaano kalakas ito kaya wala siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagbabago. Hindi pinansin ng babala ni Sekuya na ang labis na paggamit nito ay mawawalan siya ng pagkatao. Binilisan niya ang kanyang katawan ng 10 ulit para makalaban si Aisaka. Binabago ang kanyang mga selula sa tuwing nasasaktan siya, hanggang sa hindi na nga dumudugo ang mga sugat niya. Nang makita ni Aisaka ang paglampas ni Kedero sa limitasyon ng isang tao, nagdesisyon itong sugurin si Kedero bago pa ito maging isang halimaw, pero dumating si Shizuru gamit ang motorsiklo at inilayo si Aisaka para makipaglaban sa ibang lugar na pinili niya para protektahan ang kaibigan niya. Samantala, ang katawan ni Kedero ay nagsimulang maging puno. Naintindihan na ngayon ni Kagari kung bakit naaakit siya rito, dahil nasa loob nito ang mga selula niya. Nalaman na ang babae sa mga lumang alaala ni Kedero ay si Ketori, na nakasaksi kay Kagari na inaatake siya at hindi alam kung bakit naroon si Kagari. Nag-alala si Ketori at nagmakaawa kay Kagari na tulungan siya at binigyan siya ng isang pulang laso para mapagaling at mailigtas ang buhay ni Kedero. Ngunit ngayon, wala nang paraan para mailigtas siya. Masyado nang lumakas ang kapangyarihan ni Kagari matapos ang napakaraming pagbabago. Hindi na kaya pang pigilan ang katawan ni Kedero. Subalit kung maalis ang kapangyarihang yun, mamamatay pa rin si Kedero, dahil iyon ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Nang mga sandaling yun, nagsilbi na rin sa wakas sina Pani at Hill. Kung maayos nila ang sugat at mapalitan ang kapangyarihan sa katawan ni Kedero, maaari siyang mabuhay. Bukod pa rito, marami silang magagandang alaala na pinagsamahan. Pagkatapos, kinuha ni Kagari ang kanyang laso at inilagay ang dalawang nilalang kay Kedero, tinutulungan siya. Bumalik sa ulirat, natahimik si Ketori tungkol sa sakripisyo ni Napani at Hill, pero bago pa man sila makapag-ano pa, narinig ulit ni Kagari ang awit na yun, na nagtulak sa kanya para magdulot pa ng higit na pagkawasak. Biglang naging puno ang braso ni Kedero. Napasukan si Sanri para ipagpatuloy ang awit ng pagkalipol, gamit ito para manipulahin si Kagari tungo sa mas malawakang pagsira. Nagsimulang maging puno rin si Ketori. Si Kedero, habang hila-hila ang kanyang sugatang katawan, ay nagpumiglas para hilahin siya palabas. Sa himala, nagising niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Ngunit kahit nakabalik na siya sa ulirat, ang mundo ay nasa bingit na ng pagkawasak. Unti-unti nang nawala ang lahat ng iba sa mundo, walang eksepsyon. Sina Chihaya, Lucia, Shizuru, at Ketori ay lahat napawi. Sa huli, sina Kedero at Kagari na lamang ang natira. Habang pinapanood ni Kedero ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan, si Ketori ay nagpahayag ng isang huling bagay bago maging puno, naniniwala siyang ililigtas niya ang lahat. At dito, tahimik na natapos ang isang kabanata ng kwento na puno ng luha. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paki-like at subscribe kung nagustuhan mo ang content. Hanggang sa muli.